Kabanata 421 hanggang Kabanata 430. Kabanata 421. Dakilang pantas, nauunawaan mo ba ang bigat ng iyong mga salita, tama? Tanong ni Sam na may ngiti. Ibinigay rin ng Monkey King ang ngiti at sinabi. Alam ko kung ano ang sinasabi ko at ibig sabihin ko iyon mismo. Maaari mo akong tanungin kung ano ang gusto mo at sisiguraduhin kung darating ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Nakikinig si Sam, ngunit nagulat siya sa loob. Hindi niya alam kung ano ang iisipin tungkol sa pangakong ito. Sa mga hitsura nito, ibibigay sa kanya ng unggoy ang anumang hiningi niya. Kahit na hindi kayang pangasiwaan ng kasalukuyang mundo ang bagay na iyon, ihahatid ito sa kanya ng Monkey King kapag nasa mas mataas na kaharian siya. Iyon ang ibig niyang sabihin sa lalong madaling panahon. Huminga ng malalim si Sam at napunta sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos ng ilang oras, naramdaman niya na ang anumang bagay na materyalistiko ay masyadong mababaw at sa sandaling ito ay wala siyang kailangan para sa kanyang agarang paggamit. Naramdaman ni Sam na kailangan niyang humingi ng isang bagay na magagamit niya sa hinaharap. Dakilang pantas, ang iba pang mga kandidato ay mayroong lahat ng mga dimensional crosser at para sa susunod na palasyo ng mana, kailangan nating pumunta sa ibang dimensyon. Ngunit wala akong isa. Kahit na, hindi ko kailangan ng dimensional crosser. Mas mabuti kung mayroon akong paraan upang tawirin ang mga dimensyon kasama ang aking mga kaibigan. Umaasa ako na ipapakita mo sa akin ang tamang landas upang makamit ito. Nang marinig ito ng Monkey King, sumimangot siya at sinabi kay Sam. Minamaliit mo ba ako? Gayong simpleng kahilingan. Kaya kung harapin ito nang nakapikit ang aking mga mata. Sigurado ka bang wala kang gustong iba? Umiling si Sam na may mapait na ngiti at sinabi. Dakilang pantas, hindi ko sinasabi na minamaliit kita. Ngunit ang anumang iba pang gantimpala na ibibigay mo sa akin, ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa akin at sa aking paglalakbay sa paglilinang. Hindi ko magagawang hanapin ang aking sariling landas. Ano man ang dakilang bagay na hihingin ko sa iyo, lilinawin nito ang aking mga hadlang ng napakadali. Walang paglago kung walang paghihirap. Tulad ng para sa mga bagay na materyalistiko, tiwala ako sa aking sarili na maaari kong kitain ang mga ito sa aking sarili, hindi ko kailangang abalahin ang Monkey King para sa gayong mga bagay na mababaw. Sabi ni Sam ng kalmado. Kinuskos ng Monkey King ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri at sinabi. Okay, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong malaman tungkol sa dimensional crosser na ito at mga bagay-bagay at paano mo gustong lutisin ko ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano gumagana ang mga dimensional crosser na ito at kung ano ang angkop na alternatibo para sa akin na sumama sa aking mga kaibigan? Bakit mo pinagdiinan ng labis ang kasama ang iyong mga kaibigan? Minsan akong naglakbay sa tuktok ng mag-isa, ayaw kong pumunta roon muli. Hinilingan ako ng taong tunay kong minahal na magbago at nagbabago ako ngayon. Humadjekik ang Monkey King at sinabi. Magiging tapat ako sa iyo, Sam. Ang 12 pinili ay mga manlalaro at nasa isang laro ka. Tandaan mo lang ito. Maliban doon, hindi ka pa kwalipikadong malaman ang anumang bagay maliban sa bagay na ito. Tulad ng para sa Dimensional Crosser, ito ay nilikha ng isang grupo sa amin para lamang sa larong ito na nilalaro mo. Ang Dimensional Crosser ay isang Dimensional Traveler. Itatago ito sa loob ng isang independenteng espasyo na konektado sa mga manlalaro. Hindi nila ito makikita hanggang sa tamang oras. Sa sandaling umabot sila sa isang tiyak na antas ng paglilinang o isang tiyak na tagal ng panahon ang ginugol sa isang kaharian, magagawa nilang mag-access. Ngunit hindi lamang sila maaaring umalis sa anumang kaharian na gusto nila. Maaari lamang silang pumunta sa isang kaharian at hindi na sila makakabalik sa kaharian na pinanggalingan nila gamit ang Dimensional Crosser. Mayroong mga itaas na kaharian na kailangan mong bisitahin at napagdesisyonan na ang pagkakasunod-sunod, kaya sa tuwing umabot sila sa isang tiyak na kaharian ng paglilinang o ang limitasyon ng oras, maaari nilang iwanan ang kaharian at pumasok sa susunod na kaharian na paunang natukoy. Huminto siya at tiningnan si Sam. Tulad ng para sa iyo, Kido. Wala kang anumang paghihigpit. Sa una, naramdaman naming lahat na katawa-tawa na gusto ng sugarol na bawiin ang Dimension Crosser at bigyan ka ng isang banal na dimensyon na may kargamento ng kaalaman. Hindi namin kailanman isinaalang-alang ang mga tao mula sa iyong planeta na mundo sa larong ito dahil walang paglilinang. Ngunit ngayon, tila hindi isang bagay ang sugarol. Kung hindi ako nagkakamali, kung pupunta ka sa pamamagitan ng kaalaman na nakuha mo mula sa banal na dimensyon, magagawa mong lumikha ng isang space tunnel kung saan maaari mong i-access mula rito patungo sa susunod na kaharian. Maaaring narinig mo na ang ilang kahon mula sa iyong tagapagturo.
Ang mga kahon na iyon ay hindi lamang naglalaman ng mga coordinate ng susunod na kaharian, mayroon din silang Formasayon core na kinakailangan upang gawin ang daan patungo sa susunod na kaharian. Maaari mo ring gamitin iyon para bumalik anumang oras na gusto mo. Ngunit hindi iyon magiging kapaki-pakinabang sa susunod na mga kaharian. Kailangan mong gawin iyon muli. Ngunit matutulungan kita doon. Ang kailangan mo lang gawin ay, dumalo sa susunod na palasyo ng mana sa susunod na kaharian ng walang pagkabigo. Pagkatapos ay maaari mong matanggap ang bagay na magbibigay daan sa iyo upang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon mula kay Sanchez. Okay ka ba doon? Yumuko si Sam at sumagot. Salamat, Dakila Pantas. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ito ang ipinangako ko. Tinapik ng Monkey King si Sam sa balikat at sinabi. Kung ayaw na ninyong mga bata na hamanin ako, aalis na ako. Sa tingin ko hindi nyo naman ako kayang talunin. Wala kayong sapat na karanasan o resolusyon. Nakaramdam ng kahihiyan ang iba sa kanila. Nagawa ng kanilang kapantay ang hindi nila magawa at sinabi mismo ng Monkey King na ang kulang sa kanila ay hindi talento, sa halip ay resolusyon at karanasan. Kaparehong edad ni Sam sa kanila, iyon ang alam nila kahit na hindi nila nakita ang kanyang mukha. Kung gayon paano siya magkakaroon ng higit na karanasan at resolusyon. Nagtataka sila. Ngunit nang maalala nila ang bilang ng mga peklat sa katawan ni Sam at ang bilang ng beses na nasugatan siya sa nakalipas na 2 linggo, hindi sila nang ahas na gawin ang gayong mga panganib. Ngunit hindi sila handang tanggapin ang kanilang mga pagkukulang ng ganoon kadali, sinusubukan ng husto ng kanilang mga utak na maghanap ng mga dahilan para sa kanilang kawalan ng kakayahan. Iwinagayway ng Monkey King ang kanyang kamay at bigla silang nawala sa kanilang mga lugar at muling lumitaw mula sa hall kung saan naruroon si Sanchez. Doon naghihintay din ang natitirang mga kandidato. Ngunit hindi nakatuon sa kanila si Sanchez, sa halip ay nakikipag-usap siya sa mga dakilang kaharian ng cultivator. Nagtapos din ang kanilang sesyon kasama ng mga nascent stage cultivator. Hindi tulad ng nakaraang pagkakataon, walang gaanong schematic at komplikadong pagsubok na kasangkot para sa mahusay na kaharian ng mga cultivator. Ang mayroon lamang sila ay malaya para sa lahat at maaari nilang makuha ang anumang makakaya nila mula sa independenteng espasyo na kanilang pinasok. Naghintay sila para umalis ang mahusay na kaharian ng mga cultivator. At ang paghihintay na iyon ay tumagal ng 1 oras. Pagkatapos umalis ng mahusay na kaharian ng mga cultivator, sa wakas ay kinausap sila ni Sanchez. Biglang naramdaman ni Sam na nawawala ang nakapaligid na espasyo at inilipat siya sa isang independenteng espasyo. Ito ang parehong pakiramdam na naranasan sa unang palasyo ng mana. Ngunit sa pagkakataong ito, sa independenteng espasyong ito, lumitaw ang 10 karagdagang miyembro. Pagbati mga manlalaro, dahil naabot ninyong lahat ang nascent stage cultivation level. Maaaring nakausap nyo na ang inyong mga tagapagturo. Sa pagkakataong ito, 11 lamang sa 12 kandidato ang dumating sa palasyo ng mana. Ang susunod na palasyo ng mana na iyong papasukin ay hindi sa kahariang ito. Kahit na, ang palasyo ay lilito tuwing 3 taon na iyon ay para lamang sa mahusay na kaharian ng mga cultivator at ito ay isang maliit na presyo na handang bayaran ng mga Diyos para sa paggamit ng kahariang ito bilang kanilang panimulang yugto. Tulad ng para sa susunod na palasyo ng mana, kailangan mong umakyat sa susunod na kaharian at makipagkompetensya sa mga henyo mula sa kahariang iyon. Magkakaroon ka ng pinakamahirap na oras ng iyong buhay sa hinaharap. Kung maaari akong magmungkahi ng personal, payuhan ko kayong huwag maging mga kaaway ng isa't isa. Maaari kang magkaroon ng isang malusog na paghihiganti kahit gaano pa katindi iyon. Ngunit huwag maging mga arch-enemy. Dahil, maraming paglalakbay sa hinaharap ninyong mga lalaki at madalas nyo itong haharapin kaysa hindi. Ngunit ang ibinibigay ko sa inyo ay isang mungkahi lamang. Pagkatapos ng lahat, ang iyong kinabukasan ay walang hanggan at maaaring kailangan kung tugunan ka bilang mga Panginoon sa hinaharap. Kaya, ang isa pang mungkahi ay, huwag makisangkot sa mga puwersa ng mas mababang mga kaharian at subukang gumawa ng gulo para sa iyong sarili. Maaari kang maglinang, bumuo ng isang pamilya at maglunsad pa nga ng isang digmaan para sa mga puwersang iyon, ngunit siguraduhin na mananatili kang buhay. Kung mamatay ka para sa ilang makasariling dahilan tulad ng mga kaibigan, pamilya, puwersa at pabor. Hindi ito papayagan ng mga Diyos. Hindi ka mamamatay ng basta-basta. Ang inyong buhay ay ibinigay sa inyo ng kanila at mula ngayon, kanila na sila upang kunin. Hindi ka maaaring mamatay ng walang pahintulot nila. Kung gusto mo ng higit na tulong upang manatiling buhay, kung gayon gampanan ng mahusay sa palasyo ng mana. Kung mamatay ka nang hindi natutupad ang iyong tungkulin, ang iyong kaluluwa at ang mga kaluluwa ng mga miyembro ng pamilya ay kailangang maglingkod sa mga Panginoon upang bayaran ang presyong iyon. Mangyaring tandaan iyon. Sa sinabing iyon, muling lumitaw silang lahat sa pasukan ng yungib.
Kabanata 422. Tumingin si Sam sa paligid at nakita na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Ang mga nascent stage cultivator na inalis din, ay sumama lang sa kanya. Ito ay nangangahulugan na, hindi lamang sila ipinadala ng mas maaga dahil lamang sa sila ay inalis. Binibigyan sila ng pagkakataong maglinang sa palasyo. Ang espiritual na enerhiya ay mas dalisay at masiksik doon at mahirap makahanap ng isang lugar na tulad niyan sa loob ng planeta. Si Sam at ang pinili mula sa Beast Faction na si Okhil ay nagpalitan ng tingin at tumango sa isa't isa. Kahit na wala silang anumang uri ng pagkakaibigan, ang mga salita ni Sanchez ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanilang mga isipan. Dahil, haharapin nila ang isa't isa at madalas na magkikita, hindi na nila kailangang umiwas sa isa't isa. Kahit na hindi sila maaaring maging magkaibigan, maaari silang kahit papaano ay maging magkakilala. Nagsimulang maglakad si Sam na gustong umalis, ngunit pinigilan siya ng dakilang elder at sinabi. Mangyaring manatili, batang kaibigan. Ang Beast Faction ay mag-aayos ng isang piging sa okasyon ng Palasyo ng Mana. Gusto naming magbigay ng imbitasyon sa iyo. Habang nagsasalita, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay desperadong sinusubukan na makita kung ano ang hitsura ng mukha ni Sam, ngunit hindi siya pinapayagan ng porma sayon. Dahil, talagang pinagsama-sama lamang ni Sam ang mga patong at patong ng mga concealment formation. Kahit na ang tao ay may sapat na pasensya upang maipasa ang lahat ng ito, dahil sa daloy ng enerhiya ng mga formation, ang espiritual na pakiramdam ay babaluktutin at maglilipat. Ang paglampas ay talagang madali, ngunit ang pagkonsentre sa paglampas sa napakaraming ito ay magpapaputok sa kanyang ulo. Hindi ako interesado, sabi ni Sam ng kalmado at tumalikod para umalis. Batang kaibigan, minamaliit mo ba ang Beast Faction? Paano mo kami matatanggihan ng ganoon? Lalo na sa harap ng lahat ng ating nasasakupan ng mga imperyo. Sumimangot si Sam at pagkatapos lamang napansin na ang isang nascent stage cultivator na pumunta sa palasyo ng mga mana ay nakatingin sa kanya. Ang mga taong ito ay walang maraming kayamanan, ngunit alam nila na si Sam at ang iba pa na dumating sa huli ay dapat na nakakuha ng mas maraming kayamanan kaysa sa kanila. Kaya, gusto nilang tingnan kung maaari nilang makuha ang kanilang mga kamay sa mga ito. Kahit na sinasabi ng Palasyo ng Mana na hindi nila dapat pilitin ang sinuman na bigyan sila o kunin ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa, paano kung ang kabilang partido ay sumusuko, ng kusang loob o gumawa sila ng isang patas na kalakalan? Naamoy ni Sam na ang dalawang taong ito ay walang anumang mabuting intensyon. Ayaw niyang makakuha ng atensyon bagaman, ang karakter na nilikha niya ay nakarating sa Beast Faction nang walang anumang palatandaan at aalis sa Beast Faction nang walang anumang palatandaan. Ayaw niyang makakuha ng hindi ginustong atensyon at mapunta sa paningin ng ibang mga tao. Walang paraan, hahayaan niya silang magkaroon ng pagkakataon na gumugol ng mas maraming oras kasama siya. Marami akong dapat asikasuhin. Ayokong abalahin ka. Salamat sa paanyaya gayunpaman. Nang sabihin ito ni Sam, sumimangot ang Grand Elder. Naramdaman niya na masyadong palalo si Sam at masyadong mayabang. Paano siya magiging masyadong mayabang na hindi magbigay ng mukha sa Grand Elder ng akademya? Sa oras na ito tinitingnan siya ng mga emperador. Hinarang niya ang daan ni Sam at sinabi, batang kaibigan, pupunta ka sa piging. Anyway, hindi mo kayang pangasiwaan ang mga kayamanan na mayroon ka. Narinig kong nanatili ka ng mahabang panahon. Sa mga kayamanan ng gayong halaga, magiging labis na problema para sa iyo ng mag-isa. Paano kung ipagpalit mo ang ilan sa Beast Faction? Maaari tayong lumikha ng isang ilusyon na ang lahat ay ipinagpalit at maliligtas ka mula sa mga sakam na tao. Hindi nagabala ang Grand Elder at inihayag ang kanyang mga intensyon. Naramdaman ni Sam na nakatingin siya sa isang tanga. Naramdaman niya na sinabi ng Grand Elder ang lahat ng ito dahil sa kanyang ego. Ngunit hindi niya ba talaga alam na magtatapon ito ng putik sa kanyang sariling mukha? Marahil ay iniisip niya na siya ay makapangyarihan upang panatilihin ang isang junior dito at ipagpalit ang mga bagay kahit na ayaw niyang gawin ito. Isang consummate realm cultivator, na sinusubukang pilitin ang isang nascent stage cultivator. Pag-usapan ng tungkol sa overkill. Hindi na nagabala si Sam sa kanya at sinabi. Kaya, ibig mong sabihin na kung nabibilang lamang ito sa Beast Faction mananatiling ligtas ang mga item, kung hindi, walang paraan na mananatili silang ligtas sa akin. Oo, okay kung gayon. Sa sinabing iyon, naglakad si Sam patungo sa faction head, na abala sa pakikipag-usap sa mahusay na kaharian ng mga cultivator sa lahat ng oras na ito at pinanood lamang ang sitwasyon bago pa man magsimulang maglakad si Sam patungo sa kanya. Gusto kong maging isang cultivator ng Beast Faction. Ngunit ayokong paghigpitin ang aking kalayaan. Maaaring magpatotoo ang disipulo ng iyong Beast Faction para sa aking talento. Sabi ni Sam habang itinuro niya si Okhil.
Natigilan ng huli saglit at pagkatapos ay naunawaan kung ano ang ginagawa ni Sam, sinusubukan niyang gamitin ang pamamaraang ito upang alisin ang Grand Elder. Ngunit iniisip ng faction head ang ibang bagay. Sinusubukan niyang tingnan kung talagang sinasadya ni Sam ito o hindi, at pagkatapos ng ilang sandali ay naunawaan niya na hindi maaaring ang tunay na Sam. Sinusubukan lamang ni Sam na alisin ang Grand Elder at lumikha ng isang alibay para sa karakter na ito. Tumango ang faction head at sinabi, "Tinanggap namin. Kung gayon gusto kong humingi ng pahintulot sa faction head para sa isang bagay. Gusto kong pumunta sa Kali Empire ng Beast Faction upang pagbutihin ang aking sarili. Gusto kong makakuha ng pahintulot. Sige, maaari mong gamitin ang Space Gate." Sabi ni Sai nang walang pakialam na may ekspresyon na nagpapakita na wala siyang pakialam. Ngunit sa loob ay isinusumpa niya ang Grand Elder. Kahit na, gustong mapalapit ni Sai kay Sam, iyon ay dahil anak siya ng kanyang kapatid. Ngunit sa kasalukuyan, walang anumang uri ng pagtitiwala si Sam patungo sa Beast Faction. Kahit na nanatili siyang malapit sa faction, hindi talaga siya makakagawa ng isang relasyon sa faction. Sa sandaling ito, kahit na tila nakikipag-ugnayan si Sam sa faction, sa katotohanan, kinasusuklaman niya ito. Mayroon na siyang masamang impresyon sa faction mula noong kidnap at lahat ng pag-aaway na mayroon sila. Ngayon, ipinapakita ng Grand Elder na ito at ng kanyang anak ang pangit na bahagi ng faction. Pagkatapos ay bumaling si Sam kay Okhil at itinapon sa kanya ang isang Space Jade Ring. Wala siyang sinabi at nakita kung ano ang nasa loob. Nagsuot siya ng gulat. Ang mga ito ay ilan sa mga sandata na nakuha nila sa palasyo. Gawa sila sa Black Star Gold. Kahit na nanatili si Okhil sa palasyo ng mahabang panahon, hindi talaga siya nakakuha ng marami. 10 set lamang siya ng sandata sa karamihan. Ngunit sa mga hitsura nito, tila tinipon ni Sam ang lahat ng mga sandata sa palasyo. Dahil, kahit na ang mga sandata sa Space Jade ay higit pa sa nakuha ni Okhil bilang Samsam. Walang paghahambing. Tulad ng para sa kung bakit niya ibinigay ito ay isang kabayaran. Hindi na nanatili si Sam, wala ring dahilan ang Grand Elder para pigilan siya. Hinayaan lang niya siyang umalis. Pumunta si Sam sa Space Gate at umalis papuntang Kali at pagkatapos ay bumalik sa lungsod. Pagkatapos nitong matapos, dumiretso si Sam sa kanyang gusali at humingi ng mga detalye ng recruitment at ang mga detalye ng konstruksyon. Hindi man lang siya nagpahinga ng isang oras. Dumiretso siya pabalik sa work mode. Halos tapos na ang proyekto sa pagtatayo. Sa isang linggo makukumpleto ito. Tulad ng para sa mga B-Puppet, ipinamahagi ang mga ito sa lahat ng nakatataas na pamamahala. Maraming mga bagong recruit na walang anumang talento para sa paglilinang o anumang pagnanais para sa paglilinang ang binibigyan ng mga tabletang ito at ipinadala sa bagong inilagay na monitoring division sa loob ng lungsod. Maraming mga matatandang tao na novice pa rin o kahit acolytes. Nang marinig nila na ang lungsod ni Sam ay nagre-recruit ng walang anumang bias, pumunta rin sila upang subukan ang kanilang swerte at sa kanilang sorpresa, mayroon silang mga trabaho. Maaari lamang silang umupo roon at tumutok sa kanilang sinabing mga monitoring device, habang maaari silang maglinang sa sandaling matapos ang kanilang shift. Pagkatapos ng lahat, magiging isang pag-aaksaya na gumamit ng ilang top class na mandirigma upang nasa loob ng monitoring division. Tumaas ang produksyon at halos umabot din sa target ang recruitment. Si Sam ay nasa isang pulong ngayon kasama ang 3 sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos maabot ang target, isara ang recruitment. Kung mayroon pa ring ilang tao na nag-iisip na maaari nilang dagdagan ang kanilang mga benepisyo kung naghintay sila para sa mahabang panahon, iwanan natin sila. Hindi na tayo magre-recruit maliban kung mayroong ilang mga espesyal na pangyayari. Tulad ng para sa ating susunod na target, kailangan ko kayong lahat na magpadala ng ilang nakatataas na miyembro ng batalyon ni Sam sa natitirang mga imperyo. Ang ating unang target ang 2 sa ating kalapit na mga imperyo. Kailangan nating dagdagan ang teritoryo. Si Ark ay kasalukuyang naglilinang sa isang lihim na lokasyon at sa susunod na taon siya ay magiging isang consummate realm cultivator. Kabanata 423. Sa susunod na linggo, sinimulan ni Sam na kopyahin ang impormasyon sa mga libro at scroll. Kinukuha niya ang lahat ng pangunahing kaalaman na matatagpuan sa aklatan ng banal na dimensyon at nagsimulang kopyahin ito sa mga libro. Sa katunayan, ginagawa rin ito ng kanyang mga kaibigan. Walang sino man ang makakapasok sa loob ng banal na dimensyon, kaya ang 4 sa kanila lamang ang maaaring gumawa ng gawaing ito. Ang ginawa lang nila ay kumuha ng impormasyon mula sa mga banal na kalooban at kopyahin ang bawat salita sa mga libro. Nanatili sila sa tore at inilagay lamang ang lahat ng kanilang pagsisikap sa gawain. 7 araw sa labas ay nangangahulugang 70 araw sa loob ng tore. Walang paraan na hindi sila makakaramdam ng pagod at inis.
Ngunit kailangan nilang gawin ito. Ang mga aklat na ito ay kinakailangan para sa susunod na proyekto. Ang konstruksyon sa kakahuyan ay natapos pagkatapos ng linggong ito at pagkatapos lamang ng araw na iyon dumating sina Sam at ang iba pa. Pagkatapos lumabas, bumalik si Sam sa Tempest Valley upang ibalik si Ark. Si Ark ay nasa rurok na yugto ng Transcendent Realm. Kahit na, mabilis ang paglaki, ito ay dahil sa walang ingat at walang humpay na akumulasyon ni Ark sa loob ng maraming taon sa parehong oras ito ay ang palugit ng panahon ng pagpapalakas na ibinigay ng matandang hayop. Pagkatapos ng ilang buwan, babalik sa normal ang kanyang bilis. Dinala niya siya pabalik dahil sa ilang dahilan at hiniling sa kanya na bumalik sa lungsod ni Sam sa isa pang linggo kasama ang mga duke at marquises at iba pang mataas na antas na opisyal ng imperyo. Para sa susunod na linggo, abala si Sam. Kailangan niyang gawin ang mga pagtatapos ng konstruksyon, upang ang lahat ng mga formation na nakatago sa istruktura ng konstruksyon ng mga gusali ay maisa sa aktibo at handang gamitin. Ito ang parehong trick na ginamit niya sa mga plano ng lungsod at mga plano ng parke. Kailangan niyang ilagay ang ilang energy cell sa ilang nakatagong lugar ng lungsod upang lumikha ng isang chain reaction ng pag-activate ng mga komplikadong formation. Sa loob ng konstruksyon, ang pinakamalaking formation ay binubuo ng ilang mas maliit na formation bilang mga node nito. Ito ang diskarteng ginagamit ni Sam upang ilagay ang mga formation na lampas sa kanyang antas ng paglilinang at nagtatagumpay sa pag-activate sa mga ito. Tulad ng para sa pagpapalit ng mga energy cell, hindi talaga sila gumaganap bilang pangunahing supply, sila ay mga catalyst lamang na ginagawang halos hindi mauubos ang mga ito. Walang dahilan para magbago ang mga ito sa malapit na hinaharap. Kaya, magagawa ni Sam na makahanap ng isang kandidatong sapat na mapagkakatiwalaan upang baguhin ang mga ito at akuan ang responsibilidad. Pagkatapos ilagay ang mga ito, tinawag niya si Arkitekto Austin at binigyan siya ng tonelada ng mga libro na kinopya niya at ng iba pang 3. Maraming mga rune mark sa mga pabalat ng mga libro, na hindi hahayaan silang maimbak sa loob ng spatial ring. Si Sam lamang ang maaaring mag-imbak sa mga ito sa banal na dimensyon. Bukod doon, pinlano ni Sam na ikintal ang mga libro sa mga espirito kung hindi gagana ang planong ito. Sa loob ng bagong compound na itinayo, mayroong isang gusali na espesyal na itinayo para sa mga bagay na ito. Ang aklatan. Ang mga libro ay nakaayos sa aklatan. Ang mga libro ay inilalagay sa isang pagkakasunod-sunod ng kanilang halaga at kahalagahan. Sa itaas ng mga palapag, ang mga libro ay nabibilang sa mga diskarte sa paglilinang, ang mga recipe ng mga pildores, ang mga blueprint at disenyo ng ilang inscription at formation, ilang mga potion recipe at iba pa. Kahit na, ang mga ito ay mahalaga, sila lamang ang kabilang sa dulo ng iceberg ng kabuoang kaalaman na nakaimbak sa banal na dimensyon. Kinopya lamang niya ang humigit kumulang 10% ng kabuoang kaalaman ng aklatan. Isang bahagi mula doon mayroong 3 higit pang mga gusali sa compound, lahat ng ito ay malalaki at nagkaroon ng mga maluluwag na silid at isa sa mga ito ay ang mga dormitoryo para sa mga ulilang bata na dumating. Ang mga bagong recruit na chef ay inilalagay sa dormitoryong iyon upang magbigay ng 3 pagkain para sa kanila. Sa loob ng compound, may isa pang lugar na kung saan ang bukid. Ang bukid na ito ay binubuo ng mga hayop na pinalaki para sa layunin ng pagkain. Bukod doon mayroong isa pang maliit na compound malapit sa mas malaking compound na ito. Kahit na ito ay mas maliit, ito ay lamang kapag ito ay kumpara sa mas malaking compound. Ito ay mas malaki kaysa sa 4 na parke na pinagsama. Ang compound ay hindi ganap na inalis. Ang kakahuyan ay pinananatiling buo pa rin at ang tanging bagay na nagpabago sa kapaligiran sa loob ay ang kakulangan ng mga hayop. Iniwan itong bukas at mayroon pang ang isang lawa na artificial na ginawa. Pagkatapos suriin ang konstruksyon at ayusin ang lahat tungkol dito, bumalik siya sa tore at tinawag ang lahat ng nascent stage cultivator na kanilang ni-recruit. Tinawag lamang niya ang mga taong sumali sa organisasyon na mayroon lamang silang husay sa labanan bilang kanilang kadalubhasaan. Wala silang anumang uri ng ibang kasanayan. Sila ay higit sa 100 sa kanila na sumali sa organisasyon. Sa totoo lang, ang mga nascent stage cultivator ay hindi mura, ngunit dumating ang lahat ng mga taong ito at ang ilan sa kanila ay mga taong nasa matataas na posisyon pa nga sa ilang pamilya. Ngunit gusto pa rin nilang samantalahin ang pagkakataon, dahil hindi nila nakikita ang anumang paglago kapag nasa mga pamilya sila. 100 nascent stage cultivator, kasama, dating mga general ng militar, city guard, mga alipin sa digmaan na kabilang sa dating Orion at halos mga layong cultivator. Pinagsama-sama sila ni Sam ngayon upang matiyak na ginagamit nila ang kanilang husay sa labanan at talino sa kanilang pinakamahusay na paggamit. Tumayo siya sa entablado at kinausap sila. Ngayon, tinipon ko kayong mga lalaki, dito dahil sa unang atas na aking ipapataw sa inyo.
Ngunit bago iyon linawin natin ang inyong sweldo. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 500,000 Spirit Stone sa isang buwan. Nang sabihin ito ni Sam, napasinghap sila sa gulat. Napakalaking halaga ang 500,000 pagkatapos ng lahat. Ngunit para kay Sam, maliit na bagay ito. Ang kanyang lingguhang turnover ay nasa bilyon-bilyong Spirit Stone. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pag-aksaya sa kanilang lahat, sa katunayan wala siyang mapagkakagastusan. Ngunit upang kumita ng 500,000 iyon, kailangan mong magtrabaho ng husto. Ang unang atas na mayroon kayong mga lalaki ay ang pumunta sa kalapit na imperyo sa atin. Ang isa na nasa ilalim din ng templo ng Diyos ng Kulog. Mayroong 2 imperyo at target namin ang pinakamalapit na patungo sa ating hilagang silangan. Lahat ng 100 sa inyo ay darating sa imperyong iyon at ang trabaho nyo ay ang ipakalat ang inyong mga sarili. Hahatiin kayo sa mga pangkat na 5. Ang bawat pangkat ay pupunta sa isang lungsod na kanilang napili at magtatatag ng isang mercenary guild. Ang bawat pangkat ay makakakuha ng pagkakataong pumili ng 3 nakababang pangkat ng Grand Realm Cultivator, Great Realm Cultivator at Novice Stage Cultivator. Maaari kang pumili ng alinman sa mga bagong recruit o kahit ilan mula sa batalyon ni Sam. Ngunit mayroong mga limitasyon sa edad. Kailangan ninyong piliin ang mga Grand Realm Cultivator na 40 taong gulang o mas matanda, mahusay na kaharian na may 35 o mas matanda at mga Novice Stage Cultivator na may 30 taong gulang o mas matanda. Tulad ng para sa mga taong wala pang edad na iyon, mayroon akong iba pang mga plano para sa kanila. Bibigyan kayo ng pinakamahusay sa pinakamahusay na mga sandata na ginawa ng pinakamahusay na gumagawa ng sandata ng organisasyon, ang sarili ninyong mga B-Pop, ang paunang gumaganang kapital at iba pang mga gadget sa pangangaso na nilikha sa loob ng organisasyon. Hindi ninyo dapat ipagbenta ang alinman sa mga ito. Ang maaari ninyo lamang ibenta ay ang inyong mga serbisyo sa kanila. Hindi ninyo ipinapahayag ang inyong pagkakakilanlan sa sinuman at hindi ninyo hahayaang manako ang sarili ninyong mga device. Ang inyong gawain ay itatag ang mercenary team na iyon at simulan ang pagkakaroon ng impluwensya. Sa loob ng lungsod na kinalalagyan ninyo kailangan ninyong makuha ang impluwensya na pangalawa lamang sa pamahalaan, sa katunayan mas mabuti kung mayroon kayong mas maraming impluwensya kaysa sa pamahalaan. Sa lahat ng oras na ito, susubukan ninyong mag-recruit ng ilang mga bagong miyembro. Ngunit tandaan na hindi ko kailangan ng mga basura. Gusto ko ang pinakamahusay na mandirigma na posible ninyong mahahanap. Tulad ng para sa kita na maaari ninyong makuha, 30% lamang yun ang akin at ang natitirang 70% ay sa inyo at maaari ninyong ipamahagi sa inyong sariling pangkat sa inyong sariling paraan. Hindi dapat magkaroon ng katiwalian o anumang iba pang maliliit na bagay na nangyayari. Binibigyan ko kayo ng 1 taon. At pagkatapos ng taong iyon, darating ang iyong mga pinuno ng pangkat at mag-uulat sa akin sa parehong lugar at susuriin ko ang lahat ng iyong mga nagawa. Ano mang uri ng mga bonus tulad ng paghahanap ng mga live na kuting ng hayop para sa organisasyon, mga bagong materyales, mga bagong recruit, mataas na kita, anumang uri ng benepisyo na makukuha mo, makakakuha ka ng bonus mula sa akin. Ang bonus na hindi ninyo kailanman naisip, maaaring ito ay isang gamot na makakatulong sa iyong pambihirang tagumpay. O isang bagong diskarte sa paglilinang upang mapabuti ang iyong paglilinang o isang top class na diskarte sa labanan, o isang sandata na maaari mo lamang mapangarap, isang kasamang hayop na maaaring maging iyong kapareha sa habang buhay sa iyong makapal at manipis. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat at anumang bagay na maaari mo lamang isipin sa iyong mga panaginip. Kaya, sino ang gustong maging pinuno ng isang pangkat? Kabanata 424. Matapos ni Sam, halos lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Ngumisi si Sam dito at sinabi, "Hindi ko alam kung sino sa inyo ang tamang tao para sa posisyon ng pinuno. Ngunit ang mundong ito ay hinahatulan ng kapangyarihan, kaya ang kailangan mo lang gawin ay patunayan na tama ka." Sa sinabing iyon itinuro niya patungo sa pintuan at dinala sila ni Philip sa isang arena. Sa loob ng arena, pumasok si Sam pagkatapos nila at umupo sa isang upuan at sinabi, "Wala akong pakialam kung ano ang gagawin ninyo. Maaari kayong gumamit ng mga diskarte, mga trick, mga galaw ng bitch, mga sneak attack, lason, pagsasama-sama. Siguraduhin na ikaw ang huling lalaking nakatayo. Itatakda ko ang mga ranggo at ang nangungunang 20 ay makakakuha ng pamumuno. Ayokong makakita ng anumang pagkamatay bagaman." Umupo lamang si Sam doon at sa susunod na 2 oras, nakita ni Sam ang pinakamalaking paglalaban ng aso na maaaring mangyari sa buong kanlurang kontinente. Ngunit sa halip ng mga aso, mayroong daang nascent stage cultivator na naglalabanan sa kaliwa at kanan. Mayroong mga pagsabog, amoy ng dugo at ang espiritual na enerhiya na umuungal sa paligid.
Pagkatapos ng 2 oras, isang lalaki lamang ang tumayo sa gitna na may isang sibat na sumusuporta sa kanya upang tumayo. Lumakad si Sam patungo sa kanya samantala, dumating ang ilang mga tagapagsilbi at nagsimulang pakainin ang makapangyarihang mataas na uri na pildores sa kanila at nakita nila ang kanilang mga katawan na gumagaling sa pamamagitan ng hubad na mata. Iniunat ni Sam ang kanyang kamay patungo sa lalaking halos nakatayo sa tulong ng kanyang sibat. Maraming pinsala sa kanyang katawan. Mayroong mga peklat sa lahat at mga marka ng pagkasunog, mayroon pang ang isang lugar kung saan nadurog ang laman. Dumudugo siya sa kabuuan. Nagsimulang magbuga si Sam ng light elemental enerhiya at nagsimulang pagalingin siya. Sa totoo lang, hindi niya siya ganap na pinagaling. Pinagaling lamang niya ang lahat ng balat at iniwan ang mga peklat doon. Pagkatapos ng lahat, ang oras ng kandidato ay talagang mas mataas kaysa kay Sam. Siya ay nasa huling yugto ng Nascent Realm. Ngunit si Sam ay talagang nasa mga unang antas lamang. Pagkatapos niyang ipakin ang Pildores, dahan-daang nakabawi ang lalaki at dahan-daang dumadaloy ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Mula ngayon, ikaw ang pinuno ng lahat ng Nascent Stage Cultivator sa ilalim ko. Ngunit naaangkop lamang ito sa mga taong dalubhasa sa labanan. Kung wala ako upang umasa sa mga utos, siya ang manggenguna. Naririnig ba ninyong lahat ako? Sabi ni Sam ng malakas. Oo. Sabay na sumigaw ang lahat ng cultivator. Pagkatapos ay tiningnan ni Sam si Spear Guy at nagtanong. Ano ang pangalan mo? Dustin. Dustin, makakakuha ka ng isang bagong diskarte sa paglilinang at isang bagong sandata. Ito ang gantimpala para sa iyo. Hindi ko alam kung mayroon kang mga katangian ng pamumuno, ngunit ang alam ko ay, mahirap kontrolin ang daang mandirigman na may mga kasanayan lamang sa pamumuno, pagkatapos ng lahat sa pagtatapos ng lakas ay naghahari ng kataas-taasan. Kaya, mayroon lamang akong utos para sa iyo. Pangunahan sila sa anumang utak na mayroon ka. Kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat, pagkatapos ay hanapin ang taong karapat-dapat at hilingin sa kanya na tulungan kang gumawa ng mga desisyon. Ngunit kung naririnig kong nagpapakita ka ng pagtatangi, kung gayon patay ka. Matutong maging isang pinuno. Pagkatapos ng isang taon, isa pang kompetisyon ang isasagawa at sa pagkakataong iyon, ang kapangyarihan ay hindi lamang ang bagay na susubukan. At sa pagtatasa na iyon, iaanunsyo rin ng organisasyon ang mga titulo. Hindi ako nagsasabi ng mga bagay tulad ng pagkakapantay-pantay at kalokohan. Dahil, walang ganoong bagay bilang pagkakapantay-pantay. Ang taong gumaganap ng mas mahusay ay nakakakuha ng mga benepisyo. Kung sa tingin mo ay hindi patas, patunayan mo sa akin kung bakit dapat akong maging patas sa iyo. Gusto ko ang aking Nascent Stage Cultivator na maging pinakamahusay na mayroon sa buong planeta. Para doon, magbibigay ako ng anumang kinakailangan, ang tanging kondisyon ay patunayan ninyong mga lalaki sa akin na nararapat kayong maging pinakamahusay sa Nascent Stage Cultivator na mayroon ang planetang ito. Ngayon, ang lahat ay pinawalang bisa. Sa 5 araw, magkakaroon ng isang seremonya sa bagong compound at pagkatapos na maisigawa iyon, aalis na kayo sa inyong mga tungkulin, sa habang naririto hanapin ang inyong mga pangkat. Isang pangkat ng 10 mula sa Novice Cultivators, 10 mula sa Great Realm at 10 mula sa Grand Realm Cultivator. Iyon lamang ang ibibigay ko sa inyo. Hanapin sila at piliin sila. Hindi ko sila uutusan na sumali. Ang ibinibigay ko lamang sa kanila ay ang sweldo na nararapat sa kanila at ang mga benepisyo na dapat nilang matanggap ayon sa mga patakaran ng organisasyon. Tulad ng para sa iba, dapat ninyo silang hikayatin sa inyong sarili. Pagkatapos ay tiningnan ni Sam si Dustin at sinabi. Paumanhin na sinadya kong iwanan ang iyong mga peklat. Ngunit gusto kong bigyan ka ng isang pabor. Tingnan ang tanawin sa paligid mo at ang iyong mga peklat. Sa tuwing nakikita mo ang mga ito dapat mong alalahanin kung bakit nararapat kang maging pinuno ng pangkat at sa parehong oras unawain kung bakit dapat kang magtrabaho ng husto upang hindi mawala ang titulong iyon. Ang tanging dahilan na nawala mo ang titulo sa isa pang nascent ay dapat sa katotohanan na ikaw ay naging isang pre-transcendent cultivator. Sa mga salitang iyon, umalis si Sam sa lugar ng hindi lumilingon. Katulad ng mga sitwasyon ang nangyari sa iba't ibang mga lugar, ngunit ang mga pagsubok ay hindi eksaktong paglalaban. Para sa Formation Master, ang kanilang mga kasanayan sa Formation, mga Inscription Master para sa kanilang mga kasanayan sa Inscription, mga Artisan para sa kanilang mga kasanayan sa Artisan, mga Healer para sa kanilang mga kasanayan sa pagpapagaling. Matinding mga kompetisyon ang inilagay sa apoy. Ngunit hindi lahat ng mga ito ay para sa pagpapadala. Mayroon silang sariling mga problema. Hindi nagpadala si Sam ng alinman sa mga kandidato na may iba pang mga kasanayan sa mga mercenary team. Kahit papaano hindi pa. May ibang mga plano si Sam para dyan.
Pagkatapos isagawa ang mga huling pagsubok at ayusin ang lahat ng mga bagay na kailangang ayusin ay dumating ang mapaminsalang araw. Ang lahat ng mga empleyado ng organisasyon na nasa lungsod ay nandoon, dumating din ang ilang matataas na antas na empleyado sa kalapit na mga lungsod. Kasama niyan, dumating ang Emperor Art kasama ang mga ministro, duke at maging ang ilang mga marquises na may ilang mas mataas na estatwa. Kasama niya naroon din ang apat na pinuno ng tore, ngunit hindi sila ang sentro ng atensyon. Sa sandaling ito, ang buong bagay ay naririnig ng lahat ng iba pang mga empleyado at ng mga mamamayan ng buong imperyo sa parehong oras. Sa bagong compound, nagtipon ng 10,000 tao. Ang ilan sa kanila ay mga normal na mamamayan. Sila ang mga taong pumupunta sa lungsod at nananatili doon ng ilang buwan upang magpakasawa o tuklasin. Pagkatapos ng parke ng lungsod ang pinakamahusay sa buong imperyo, kaya siguradong may mga tao na kayang subukan ang kanilang mga limitasyon dito. Pumunta sina Philip, Watt at Jack sa entablado at lumapag na nakatayo sa kanilang mga posisyon. Sa katunayan, walang anumang upuan sa kanilang entablado. Tumahimik ang karamihan pagkatapos nilang makita ang mga ito at dahan-daang lumakad si Sam patungo sa entablado. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang itim na coat. Habang naglalakad siya patungo sa gitna ng entablado, tiningnan niya ang lahat ng mga tao sa harap niya na may mahinang pagmamataas. Siya ang tao ng sandali at nakamit niya ang lahat sa kanyang sarili. Magiging nagsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nagmamalaki sa kanyang sarili. Siya ang taong may kakayahang tumawag ng napakaraming tao sa kanyang lugar kapag ginusto niya. At higit sa 70% sa kanila ay nasa kanyang tawag. Mayroon siyang isang espesyal na communication device na nakakabit sa kanyang tainga at ipapadala nito ang kanyang boses sa buong imperyo. Magandang umaga sa lahat. Ako si Sam at marami sa inyo ang nakakakilala sa akin o marami sa inyo ang maaaring nakarinig na tungkol sa akin. Maaaring nakarinig kayo ng maraming kwento tungkol sa akin. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng maikling pagpapakilala at ang mga ulila na nakaupo sa grupo, pangunahin na ito para sa inyong mga lalaki, kaya makinig kayo. Ako ay isang ulila. Hindi ko alam kung sino ang aking mga magulang. Pinalaki ako ng isang mananahi sa pinakalabas na nayon ng dating Orion. Doon ang isang novice ang pinakamalakas na tao. Natutunan ko ang pananahi mula sa taong nagpalaki sa akin at kasama nito, mayroon akong ilang iba pang mga kasanayan na napulot ko dahil sa ilang mapaminsalang pangyayari. Iyon lamang ang mayroon ako. Ang mayroon lamang ako ay ilang kaalaman at isang magandang ginang mula sa isang kalapit na maliit na lungsod ang dumating sa aming nayon upang kumuha ng ilang tela, iyon ang panahon na nagbago ang aking buhay. 15 Spirit Stone, iyon ang aking unang kabayaran. Sinimulan ko ang aking paglalakbay na nagpunta sa isang maliit na lungsod. Pinag-aralan ko ang aking puwit. Sa bawat pagkakataon na makuha ko ako nag-aral at natuto. Kinuha ko ang aking Artisan Exam, Formation Master Exam, Inscription Master Exam. Pumunta ako sa isang akademya kung saan bahagya akong Nagal-inang. Pagkatapos ay nagsimula ang aking paglalakbay dahil sa isang kompetisyon na itinaguyod ng emperador. Sa buong daan hanggang sa marating ko ang imperial na kabisera, wala akong anumang uri ng lakas upang makipagkompetensya sa lahat ng mga figure na aking ginawang mga kaaway. Ang mayroon lamang ako ay ang 3 taong ito na nakatayo sa entablado kasama ko. Kaming apat ay naghirap na walang iba. Marami sa inyo ang maaaring mag-isip, ang mga mararangyang mansyon na mayroon ako, ang pagkain na kinakain ko at ang paraan ng aking paggasta at iniisip na ako ay nagbubulaan, ngunit ang bagay ay ang pera na mayroon ako ay ang pinakamalaking sumpa. Ginamit ko ang lahat ng mga card na nasa aking manggas upang protektahan ang aking puwit. Binugbog ko pa nga ang isang prinsipe at gustong patayin ako ng emperador. Pagkatapos matapos ang buong kompetisyon, ako ay tinarget at dahil sa aking swerte at ilang iba pang mga kayamanan na nakuha sa aking kakayahan, nagawa kong makatakas. Ngayon, nakatayo kami sa parehong lungsod na dating tinitirhan at pinamunuan ng dating emperador ang buong imperyo. Hindi ko alam kung paano ito ilalagay ng maayos, ngunit sa madaling salita, pinatay ko ang bawat taong gustong makipag-usap sa akin. Maging ang dating emperador ng Orion ay patay sa aking sariling mga kamay. Ngayon ay mayroon akong isang lungsod sa ilalim ng aking pangalan, kayamanan, mga tao sa ilalim ng aking utos, ngunit ang lahat ng aking nakamit ay dahil sa aking kaalaman at gayon din sa aking resolusyon na sapat na malakas upang gawin akong magkaroon ng mga kaisipan na patayin ang isang Transcendent Realm Emperor noong ako ay bahagya pa lamang na isang Great Realm Cultivator. At sa likod ng lahat ng mga himala na ginawa ko, mayroong ilang mga bagay na magkatulad. Ang pagnanais na matuto, ang pagnanais na itaas, ang pagnanais na magpatuloy sa harap ng isang nakakatakot na kaaway. Sa mga ulila na narito, sinasabi ko sa inyo,
Hindi ko maibibigay sa inyong lahat ang tatlong bagay na iyon na mayroon ako, ngunit ang magagawa ko ay kung mayroon kayo ng mga bagay na iyon, masisigurado kong magagamit ang mga ito sa tulong ng mga mapagkukunan at mga pagkakataon na kailangan nila. Sa kanlurang kontinente, ipinapahayag ko ang pagbubukas ng ang paaralan. Sa sinabing iyon, isang plaque ang ipinahayag sa likod ni Sam na may nakaukit na mga salitang ang paaralan. Kabanata 425. Natigilan ang lahat habang tinitingnan nila ang plaque. Hindi lumingon si Sam at nagpatuloy sa pagsasalita. Para sa lahat ng mga ulila na naruroon dito. Sa lahat ng mga taon na ito, wala kayong isang tahanan na matitirhan, pagkain na kakainin at sapat na suporta upang makaligtas sa isang marangal na paraan. Ngunit mula ngayon ang paaralan ang iyong tahanan. Dito walang titingin sa iyo dahil sa iyong kakulangan ng mga magulang, walang titingin sa iyong pag-iisa at mula ngayon, walang makakapagsabi sa iyo na ikaw ay ang mga ulila. Bibigyan ka ng damit, pagkain at lugar na taytirhan at titira dito. Ngunit ang mga hindi pa nagising, ay kailangang pumunta sa pangkalahatang klase na magbibigay sa inyong mga lalaki ng sapat na teoretikal na kaalaman sa lahat ng mga elemento, labanan, kasanayan, propesyon, hayop at marami pang ibang bagay. Kailangan ninyong dumalo sa lahat ng mga klase gusto ninyo man o hindi at kailangan ninyong mag-aral. Hindi ko kayo pakakainin ng walang kapalit. Hindi ako masyadong walang pag-iimbot, kailangan ninyong mag-aral at patunayan ang iyong kahalagahan upang pakainin at ipakita sa akin na karapat-dapat kayong tulungan. Tuturuan kayo tungkol sa lahat ng posibleng mga pagpipilian na maaaring mayroon kayo sa iyong landas ng paglilinang at bibigyan ng mga demonstrasyon kung paano ang mga bagay-bagay. Kaya, kailangan ninyong malaman ang tungkol sa mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng higit pang mga pagpipilian sa inyong hinaharap. Bukod doon, sasanayin kayo sa marami pang ibang mga pangunahing kasanayan, tulad ng scouting, taktika ng militar, mga labanan sa pangkat, pamumuno ng pangkat at marami pang iba. Matututuhan ninyo ang mga bagay na ito at siguraduhin hindi kayo kasing walang silbi tulad ng ipinahayag ng mundo na kayo ay. At para sa natitirang bahagi ng kanlurang kontinente, sa pamamagitan nito tinatanggap ko ang lahat ng mga taong wala pang edad na 20 na nasa kanilang mga unang yugto pa rin ng paglilinang, upang magkaroon ng pagkakataong sumali sa paaralan. Kayo kasama ng lahat ng mga ulila na gising na ay maaaring dumalo sa mga klase na magagamit sa paaralan. Magkakaroon ng daan-daang mga klase na isasagawa araw-araw sa loob ng paaralan. Magkakaroon ng mga espesyalisasyon sa labanan, ilang propesyonal na tinukoy na mga kurso, ilang mga pantulong na kurso. At hindi lamang namin tinatanggap ang mga taong gustong maging isang mahusay na mandirigma. Ako mismo ay naniniwala, kahit anong propesyon ito, mayroon itong halaga sa mundong ito. Bawat propesyon ay pantay na mahalaga. Kaya, kung gusto mong ituloy ang iyong hilig maaari kang pumunta rito. Kahit ang gusto mo lang maging ay isang chef, isang taong gustong tuklasin ang flora ng mundong ito, isang taong gustong pag-aralan ang fauna ng planetang ito, isang taong gustong maging isang tagalinis, isang taong gustong maging isang masahista. Isang taong gustong pamahalaan ang isang negosyo. Isang taong gustong maging isang mersenaryo, isang taong gustong magtanim. Isang karpintero na gusto lamang gumawa ng mga kasangkapan. Kahit ano pa ito. Hanggat mayroon kang hilig at handang matuto para dito, magtrabaho ng husto para dito, maaari kang pumunta sa paaralan at maaari mong piliin ang mga klase na sa tingin mo ay magiging kapakipakinabang para sa iyong hilig at kung hindi ka makapagpasya o hindi alam hanapin ang mga guro, at kung hindi nila alam maaari mo akong hanapin. Tutulungan ka naming makamit iyon. Ngunit may isang bagay na dapat ninyong tandaan at kasama dito ang lahat ng mga taong itinalaga bilang mga guro din. Ang lugar na ito ay isang lugar lamang ng edukasyon at walang pagpapahintulot sa anumang uri ng mga pakikibaka ng paksayon at sinusubukang paramihin ang iyong sariling mga puwersa. Kung gustong lumaban ng dalawang estudyante ng paaralan, kung gayon kailangan nilang lumaban sa arena ng paaralan o anumang iba pang arena sa loob ng lungsod ni Sam. Ang natitirang bahagi ng mga patakaran at pamamaraan ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon. Ngayon pagdating sa mga empleyado ng organisasyon. Ang mga mas matanda sa edad na 20, kahit anong antas ng paglilinang ang kinalalagyan mo, ay bibigyan ng pagkakataong pumasok sa paaralan at dumaan sa aklatan na inayos namin dito upang mapabuti ang iyong sarili. Ibibigay iyon sa iyo batay sa iyong pagganap sa iyong papel. Kasabay nito, ang oras na maaari kang manatili sa paaralan ay nakasalalay din sa pagganap. Sa panahon na iyon, hindi lamang makakakuha ng pagkakataong pumasok sa aklatan, makakakuha ka rin ng pagkakataong dumalo sa mga panayam o kumonsulta sa isang guro. At tandaan ninyo ang aking mga salita, bawat guro ay responsable sa pagsagot at pagtuturo sa mga estudyante ng walang bias.
Sa paaralang ito, ako lamang ang taong pinapayagang magpakita ng bias at pagtatangi at nakadepende iyon sa mga kakayahan ng mga tao. Tulad ng para sa natitirang bahagi ninyo, partikular na ang guro, kung maririnig ko ang isang salita tungkol sa inyong pagiging biased at makahanap ng kapani-pani walang patunay, kung gayon patay kayong karne. Tulad ng para sa pagpapanatili ng iyong paboritong estudyante at tulad nito, iyon ang iyong hiling, ngunit sa sandaling may dumating na isang estudyante at humingi sa iyo ng isang tanong wala kang karapatang baliwalain siya o kumilos ng may pagkiling laban sa kanya at sinumang estudyante na ipinailalim sa paggamot na iyon, ay maaaring magulat sa akin o sa tatlong nakatayo sa likod ko ng direkta ng walang anumang pag-aatubili. Siyempre, ang patakarang ito ay hindi wasto para sa mga panauhing tagapagsalita. Tulad ng para sa mga bagong recruit na kamakailan ay naging bahagi ng organisasyon, ang Nascent Stage Cultivator na wala pang 40, ang Grand Realm Cultivator na wala pang 35 at ang Great Realm Cultivator na wala pang 30 ay magiging mga estudyante ng akademya. Bibigyan sila ng espesyal na patnubay ng mga senior at kung nakita ng Nascent Stage Cultivator na wala silang anumang angkop na mga guro, maaari silang matuto sa kanilang sarili mula sa aklatan. Aayusin ng paaralan ang mga misyon sa labanan sa anyo ng mga internship sa iba't ibang oras at naaangkop ito sa lahat ng mga estudyanteng nagtataguyod din ng kanilang mga propesyon. Sa pagtatapos ng araw, inuuna ng lakas ang lahat. Ngayon pagdating sa lahat ng mga natatanging panauhin. Lahat kayo ay mga taong may mataas na katayuan at may maharlikang kapanganakan. Inimbitahan ko kayong lahat ngayon hindi lamang upang ipahayag ang pagbubukas ng daskol, ngunit para din sabihin ang isang bagay ng lantaran. Nakikita ko ang pagtuturo bilang pinakamarangal na propesyon sa mundo. Mas marangal pa nga kaysa sa isang mandirigma, sundalo, isang healer at lahat ng bagay. Mayroong kasabihan na minsang narinig na nagsasabing, ina, ama, guro at pagkatapos ay Diyos, sineseryoso ko ito. Kaya, para sa gayong marangal na propesyon, ayokong magpakita ng anumang bias. Maaari ninyong ipadala ang mga bata mula sa inyong mga angkan sa paaralan kung gusto ninyo at sa sandaling makumplito ang kanilang pag-aaral, maaari silang bumalik sa inyong mga angkan, hindi ko sila pipiliting magtrabaho para sa akin o iwanan ang angkan. Ngunit may isang bagay na sasabihin ko. Kung magpapadala kayo ng mga tao sa loob ng paaralan upang subukang mag-recruit ng mga talento, bumuo ng mga paksayon, lumikha ng mga hidwaan, bumuo ng mga alyansa at anumang iba pang pampulitikang kalokohan, kung gayon lilipulin ko ang buong angkan sa susunod na 9 na henerasyon. Hindi ako magpapahintulot ng isang solong nakaligtas na buhay. Sino mang bata na nagmula sa maharlikang pamilya, kahit na siya ay ang anak ng Emperor Art mismo, ay susunod sa mga patakaran at ituturing lamang bilang mga estudyante. Tretuhin siya ng pareho, tuturuan ng pareho at kung kinakailangan parurusahan ng pareho. Ang lahat ng kanilang pagkakakilanlan ay mahalaga lamang sa labas ng mga pader ng paaralan at sa sandaling nasa loob sila ay mga estudyante lamang. Para sa akin, ang lugar na ito ay isang sagradong lugar. Kung sino man sa inyo ay responsable sa paglapastangan nito, makikita ninyo ang demonyo sa akin. At magtiwala sa akin walang nakakaalam tungkol sa karakter na iyon dahil sino man ang nakakita nyon ay hindi nabuhay para isalaysay ang kwento. Habang nagsasalita si Sam hanggang sa puntong ito, maraming aura ang nagalit at ang mga duke, ministro, maharlika lahat ay tumayo mula sa kanilang mga upuan, lahat sila ay tiningnan si Sam ng malamig at isang matandang lalaki na ministro ni Arian ang nagsabi. Sam, isa kang batang talento na hinangaan ng emperador at binigyan ka ng lungsod na ito bilang gantimpala para sa ambag sa digmaan. Napatunayan mong maging isang mahusay na negosyante at nakapagtipon ng malaking kayamanan at napatunayan mo ang iyong karakter sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang mahusay na lugar tulad ng paaralan, ngunit ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa mga maharlika ay hindi naaayon. Sa partikular, ang pagbanggit sa kanyang kamahalan mismo at pagbabante sa mga maharlika ng paglipol ay isang kasalanan na hindi madaling palalampasan, mas mabuti mong humingi ng tawad. Hindi kinausap ni Sam at tiningnan si Ark at sinabi, Emperador ng Arian, ipinahayag ko na kahit na pumasok ang iyong anak sa paaralan ay ituturing siyang pareho sa ibang mga estudyante, may mali ba sa sinabi ko? Mayroon ba ako o wala akong sapat na autoridad upang magtakda ng mga patakaran sa aking sariling institusyon? Mayroon kang lahat ng autoridad. Sagot ni Ark na ikinagulat ng lahat. Ang lungsod na tinitirhan ko, ito ba ay isang bagay na ginantimpalaan sa iyo? Malakas na tanong ni Sam nang walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi, ito ay isang kasunduan sa negosyo. Sabihin mo sa iyong mga nasasakupan na maging maingat, nang may buong paggalang sa iyo bilang isang emperador, hindi ko nakukuha ang lungsod na ito o anumang iba pang bagay sa pamamagitan ng pagpapahalaga at paghanga ng sinuman.
Nakukuha ko silang lahat sa pamamagitan ng pagsasagawa ng negosyo at maging ang lungsod na ito ay bahagi ng isang kasunduan sa negosyo. Ayokong marinig ang mga boses na ito muli. Mayroon akong paggalang sa iyo bilang isang karampatang emperador, ngunit hindi iyon nangangahulugang yuyuko ako para sa anumang sasabihin ng iyong mga nasasakupan. Sa kasunduan na ginawa namin, kumilos kami bilang mga kapantay at sa mga kasunduan na gagawin namin sa hinaharap ay kikilos kami bilang mga kapantay. Salamat sa lahat sa pagpunta. Nagtatapos ang seremonya. Tumalikod si Sam at lumayo. Kabanata 426. Hindi na nagabala si Sam na tingnan ang natitirang mga maharlika. Ngayon, mayroon siyang dalawang dahilan para imbitahan silang lahat, ang isa sa kanila ay, syempre, upang ipahayag ang pagbubukas ng paaralan at ang isa pang bagay ay upang bigyan sila ng babala. Sa lalong madaling panahon, ang sitwasyon sa kanlurang kontinente ay magbabago, mayroon siyang pinakamaraming 1 taon at kalahati bago ang mga pangunahing asosasyon at posibleng ang buong 6 na pangunahing kapangyarihan. At ito ay isang konserbatibong pagtatansya. Kung mahahanap nila ang susunod na kurso ng pagkilos ni Sam pagkatapos ay darating sila at gagawa ng isang hakbang ng mas maaga. Hindi mahalaga kung kailan nangyari ang pag-ataking iyon, hindi nag-aalala si Sam tungkol sa pakikipag-usap sa kanila ng harapan. Marami siyang paraan upang makaligtas. Kung mapupwersa, ang kailangan lang niyang gawin ay tumakas at simulan itong muli. Maaaring hindi niya magawa ang isa pang negosyo ng ganitong sukat sa planeta. Ngunit kaya pa rin niyang makitungo dito. Marami siyang pera sa sandaling ito, hindi niya kailangang gawin ang anumang bagay. Sa puntong ito, ang organisasyon at instituto ay para sa pagbuo ng kanyang sariling puwersa. Ang pangunahing problema sa panahon ng banggaan ng mga pangunahing kapangyarihan at siya ay ang maharlika ng imperyo. Ang mga politikong ito ng bansa ay labis na nakikisangkot sa kanilang sarili at labis silang makasarili. Kung dumating ang panahon, ganap nilang babalewalain ang pag-iral ni Ark at kusang loob na magiging mga aso ng mga pangunahing kapangyarihan. Magiging mahirap para sa kanya na harapin sila sa oras na iyon. Kaya, kung ano ang kailangan niyang gawin ay tiyakin na alinman sa pinunasan niya sila bago ang digmaan, o dapat niyang ilagay sila sa kanilang lugar upang wala silang anumang mga kaisipan. At ngayon, ginamit niya ang prestihiyo ni Ark bilang isang entablado upang tapusin ang unang hakbang na ito sa proseso. Sa talumpati ni Sam, walang pagtanggi na siya ay labis na walang galang sa emperador. Kahit na ang kanyang mga aksyon ay ganoon. Hindi siya yumuko sa emperador, hindi man lang niya siya personal na tinanggap. Dumating lamang siya at tinrato ang emperador ng pareho sa anumang ibang madla. Marami sa mga marangal na pamilya ang nag-iisip na nagpapakita ng pagtatangi ang emperador patungo kay Sam at tuwang-tuwa nang ginawa niya ang lahat ng ito, ngunit sa pagtatapos lamang ng talumpati nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Si Ark mismo ay tila tinatrato si Sam bilang isang kapantay. Walang kahit isang pahiwatig ng galit sa kanyang mukha. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin pa. Pagkatapos umalis ng lahat, sinimulan ng mga bagong guro ng paaralan na ayusin ang natitirang bahagi ng istruktura. Ang una nilang ginawa ay gumawa ng mga kaayusan para sa mga pagpasok. Hindi naglagay si Sam ng maraming paghihigpit sa paaralan. Ang mga estudyante ay tinatanggap bawat taon at isang beses sa isang taon magkakaroon ng malaking recruitment. Tulad ng para sa pagtatalaga ng mga klase, nakita ng mga estudyanteng naglilibot sa buong paaralan ang isang lugar na maaaring makatulong sa kanila doon. Ang lugar na ito ay ang class registration area. Dito dapat magparehistro ang bawat estudyante para sa mga klase na gusto nilang puntahan. Ang bawat kandidato ay binigyan ng isang metallic card na inukit na may ilang mga rune at sa isang panig mayroong lagda na simbolo ni Sam. Ang kabilang panig ay may pangalan at larawan niya. Mayroong ilang espasyo sa ilalim ng pangalan at lagda na ito. Ito ang identity card at marami itong iba pang gamit. Ang pangunahing layunin ng identity card ay mga credit. Ang mga credit ay ang pera ng paaralan. Ito ay tulad lamang ng mga spirit stone, ngunit sila ay talagang mas mahalaga. Ang isang nakapirming halaga ng mga credit ay ibibigay sa mga estudyante at mga lecturer bawat buwan. Kailangan nilang gamitin ang mga credit na ito upang mag-enroll sa mga kinakailangang klase. Bukod doon, kung naka-enroll sila sa isang partikular na kurso, tulad ng Formation Master o Inscription Master, mayroong ilang mga nakapirming klase na kailangan nilang puntahan at ang kanilang kalayaan na pumili ng iba pang mga klase ay limitado sa pamamagitan ng bilang. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang tapusin ang kanilang sariling kurso bago subukang matuto ng higit pa sa kung ano ang kailangan nila. Tulad ng para sa kung paano sila mag-e-enroll sa mga klase, ito ay simple. Mayroong iba't ibang mga antas ng subscription para sa bawat klase.
Maaari silang mag-subscribe para sa buong kurso kung gusto nila, o maaari lamang silang dumalo sa kurso sa loob ng isang buwan at magpasya para sa kanilang sarili na dumalo sa susunod na buwan at bayaran ito kung gusto nila. Maaari pa nga silang magbayad lamang para sa isang klase at dumalo sa araw na iyon kung ang gusto lamang nila ay matutuhan ang tiyak na bagay na iyon sa kursong iyon. Siyempre, limitado ang mga lugar. Tulad ng para sa kung paano sila makakakuha ng mga credit, maaari nilang kunin ang paminsan-minsang mga pagsusulit na ginaganap sa mga kursong pinag-enrollan nila at makuha ang mga credit mula sa mga guro, kunin ang mga misyon na itinalaga ng paaralan, magtrabaho ng part-time sa lungsod ni Sam o ipagpalit ang mga panlabas na mapagkukunan tulad ng mga hayop, karne, damo, metal, at iba pa. Ngunit ang mga hilaw na mapagkukunan lamang ang tinatanggap. Tulad ng para sa mga guro, ang kanilang mga credit ay depende sa pagganap ng kanilang mga estudyante at ang bilang ng mga estudyante na talagang pumapasok sa kanilang klase at kurso. Ang mga credit na ibinibigay ng mga guro sa mga estudyante ay hindi kinukuha sa personal na account ng guro. Maingat na pinlano ni Sam ang lahat. Pagkatapos ng anunsyo na ginawa ni Sam, ang buong kanlurang kontinente ay nasa kaguluhan. Walang paraan na mananatiling kalmado ang mga tao. Ang pinakamalaking akademikong institusyon ng buong kanlurang kontinente ay nilikha. Walang paraan na makauupo pa rin sila. Ang pinakanakakagulat na balita para sa ilan sa mga nakatataas ay ang ilang mga bata mula sa imperial na pamilya ay darating upang sumali sa paaralan at ang emperador mismo ay inaprubahan ito. Napakalaki ng pamilyang imperial, mayroon lamang isang anak ang emperador at siya ay nasa templo ng Diyos ng Kulog sa sandaling ito, ngunit ang kanyang mga kapatid ay may maraming mga anak ng sama-sama. At nang ang lahat sa kanila ay ipinadala sa paaralan, sumunod ang mga ministro at ang maharlika. Halos para bang ang buong bagay na nangyari sa pagitan ni Sam at nila ay hindi kailanman nangyari. Ayaw nilang mawala ang pagkakataon para sa kanilang mga supling na mapanatili ang isang mahusay na relasyon sa mga supling ng imperial na pamilya. Napag-alaman ni Sam na sa susunod na ilang araw abala siya kasama ang natitirang bahagi ng mga tauhan. Walang paraan na makakatakas siya sa pagkakataong ito. Ngunit sa sandaling ito, sa susunod na araw ng seremonya, nakatanggap si Sam ng isang hindi inaasahang bisita. Si Zeke, ang tao mula sa Space Date Association. Hindi niya inaasahan na babisite siya ng hindi inaasahan. Sam, gusto naming isama ang aming mga sarili sa programa ng paaralan. Nakahanay ito sa karamihan ng aming mga prinsipyo at gustong maging bahagi ang Space Date Association ng dakilang pagsisikap na ito. Nagulat si Sam dito. Alam niya na gusto ng Space Date Association ng isang mas palakaibigang relasyon sa kanya. Kahit na maaaring nasaktan nila ang mga pangunahing kapangyarihan ng nilikha nila ang Space Date para sa kanila, mayroon silang pagkakataong makatakas sa sisi sa sandaling ito sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Dahil, maraming bagay si Sam na hindi tumutugma sa mga pamantayan, kaya ang bagong uri ng Space Date na ito ay natural na isasaalang-alang sa isa sa kanyang mga himala. Maaari pang ang alisin lamang ng Space Date Association ang kanilang sarili mula dito. Ngunit kung talagang sumali sila sa paaralan, walang babalikan. Hindi sinabi ni Sam ang kanyang desisyon ngunit nagtanong. Sumasali ang iyong mga anak sa mga pangunahing kapangyarihan pagkatapos nilang magising tama. Ay recruit sila ng 6 na pangunahing kapangyarihan depende sa kanilang mga elemento at espiritual na core. Bakit gusto mong sumali sa paaralan kung gayon? Pansinin lamang ng mga pangunahing kapangyarihan ang mga nagising na tao sa organisasyon at maging ang kanilang pangunahing target ay isang tiyak na hanay ng mga tao. Nag-aayos ang 6 na pangunahing kapangyarihan ng mga kasal sa pinakatalentado sa Space Date Association kasama ang kanilang sariling mga miyembro, wala silang pagpipilian dito. Babantayan nila ang sinumang supling na ipinanganak sa mga mag-asawang iyon na dadalhin sa kani-kanilang pangunahing kapangyarihan. Ang natitirang bahagi ng mga supling ay iniiwan para sa Space Date Association. Hindi sila magmamalasakit sa kanila kung wala silang elementong space o kung sila ay napakatalento. Iyon din pagkatapos lamang nilang magising. Hanggang noon, hindi man lang nila papakialaman kung ilan ang supling na mayroon kami. Ayaw nilang alagaan ang mga direktang inapo ng Space Date Association. Natatakot sila sa paghihiganti. Kaya, kahit na sila ay may talento, hahayaan na lamang nila na mabulok ang talentong iyon sa asosasyon. Naglalaman ang boses ni Zeke ng mga pahiwatig ng kawalan ng pag-asa at galit. Hindi madaling mababago ang sitwasyon pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi mo maaaring ipadala ang mga nagising dito tama. Madali itong makikilala. Hindi namin kailangang ipadala ang mga nagising. Ay padadala namin ang mga bata na 6 hanggang 10 taong gulang. At kahit noon, hindi namin ipinapadala ang lahat sa kanila. Magpapadala lamang kami ng piling ilan.
Pagkatapos nilang pumasok sa paaralan, tiwala kami kahit na sila ay mga gumagamit ng space element, maaari silang magkaroon ng kalayaan na wala kami. Pipili lamang kami ng ilang miyembro ng palihim. Ang pinuno lamang at ako ang may alam ng anumang bagay na nauugnay dito. Para sa tulong na ito, magpapadala rin kami ng ilang eksperto na sanay sa elementong space sa paaralan. Kahit na, wala sa kanila sa kasalukuyan, maaari tayong umasa sa hinaharap. Nag-isip si Sam sandali at iniunat ang kanyang kamay para makipagkamay. Deal. Kabanata 427. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Zeke, nagpatuloy si Sam sa pakikitungo sa iba pang mga bagay at isa sa mga ito ay ang mga pangkat ng nascent stage cultivator. Panahon na para sa kanilang pag-alis patungo sa kanilang kalapit na imperyo, ang Adrian Empire na nasa hilagang silangang direksyon ng kanlurang kontinente. At ang imperyo na ito rin ang pinakamalapit sa templo ng Diyos ng Kulog. Kahit na iyon ang natutunan ni Sam mula sa aklatan ng templo ng Diyos ng Kulog. Kahit na, walang sino man ang naglalakbay sa pamamagitan ng dagat o lumilipad patungo sa mga pangunahing kapangyarihan sa kasalukuyan, dapat mayroong isang paraan na sinunod ng mga nauna nang una nilang natuklasan ang mga lugar na ito. Ang mga pangunahing kapangyarihan ay malinaw naman na ang pinakamatanda sa kanilang lahat. Kaya, mayroong isang tiyak na posibilidad na nakahanap sila ng ilang landas patungo sa mga imperyong ito. Siguro, pumunta lamang sila upang tuklasin ang dagat at hindi sinasadyang natuklasan ang mga lupaing ito at nagpatuloy sa kanilang mga paglalakbay. Ngunit kahit ano pa man ito, nagpasya si Sam na kailangan niyang hanapin ang daan, kahit nakasama dito ang paglalakbay sa dagat, gusto niyang hanapin ang ruta sa dagat na iyon. Ngunit bago mangyari iyon, ang una niyang kailangang gawin ay magkaroon ng isang tantungan sa Adrian. Dahil sinasabing ito ang pinakamalapit sa templo ng Diyos ng Kulog, kung gayon dapat niyang simulan ang kanyang paggalugad mula sa panig na ito. At ang target para sa susunod na taon ay ito. Ngunit hindi ito titigil doon. Walang gaanong oras si Sam sa mundong ito, kailangan niyang tawirin ang dimensyon at makarating sa susunod na kaharian upang makarating sa susunod na palasyo ng mana. Sa una, ayaw niya talagang pumunta doon. Dahil, ang susunod ay hindi kanya, kahit na maaaring mawala sa kanya ang mahahalagang kayamanan na kasama ng palasyo, kaya pa rin niyang kayang laktawan ang isa. Kaya, sa una, gusto niyang laktawan ang isang ito at tumuon sa pagbuo ng kanyang impluwensya sa mundong ito. Gusto niyang lumikha ng isang matatag na posisyon sa loob ng planetang ito upang magkaroon siya ng ilang disenteng panimulang punto at lugar kung saan maaari niyang alagaan ang kanyang sariling mga puwersa at mapagkukunan ng walang pag-aalala mula sa kanyang mga kaaway sa hinaharap. Ang lugar na ito ang magiging pundasyon niya. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya sa mundong ito, ngunit dahil narito na siya, dapat niyang tiyakin na inihahanda niya ang anumang mga senaryo na posibleng malinang niya. Hindi niya alam kung kailan maaabot ng konstruksyon ng mga parke ng iba pang mga imperyo ang huling yugto, ngunit iyon ang magiging simula ng pagbabanggaan sa pagitan niya at ng mga pangunahing kapangyarihan. Ngunit ang digmaan ay hindi sisubog sa buong sukat mula sa simula, hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon ang mga pangunahing kapangyarihan na maunawaan kung ano ang tumama sa kanila hanggang sa nabawi ni Sam ang kahit isa sa kanila. Hindi niya kailangang labanan ang Beast Faction at mayroon pang ang isang pagkakataon ng alyansa doon. Kaya, ang kailangan lang niyang gawin ay hanapin ang mga puntong nagkakagulo kung saan maaari siyang pumasok sa mga pangunahing kapangyarihan ng walang pag-aalala. Ang una sa kanila ay ang Adrian. Kahit na sinabi niya na magkakaroon sila ng isang pagtatasa pagkatapos ng isang taon, ang imperyo ay maaaring makuha bago ang isang taong ito. Sa katunayan, gusto niyang tiyakin na ang imperyo ay mabawi. Gagawin niyang lusubin ni Ark ang imperyong ito at ibagsak ito sa loob ng susunod na 9 na buwan. Sa loob ng kalahating taon, mahahanap niya ang daan patungo sa templo ng Diyos ng Kulog. Ngunit bago iyon, may isa pang bagay na kailangang gawin si Sam. Kailangan niyang kunin ang Meteorite Sand Island. Magbubukas ito sa 1 buwan at sa susunod na 3 buwan, maa-access ang isla. Kailangan niyang pumunta doon at tingnan kung ano ang tungkol sa islang ito. Sa pagkakataon, ang ikatlong palapag sa banal na dimensyon ay maaaring makatulong sa kanya na gawin iyon. Pagkatapos harapin ang mga bagay-bagay at ipadala ang lahat ng kinakailangang tauhan patungo sa kanilang itinalagang mga tungkulin, nagpunta si Sam sa isa pang pag-address. Mayroon pa ring 1 buwan para magbukas ang isla, kaya bago iyon, kailangan niyang gumawa ng kinakailangang paghahanda. Mahigpit talaga sa oras si Sam. Sa loob ng 3 taon, kailangan niyang sirain ang mga parke na itinatayo ng 3 pangunahing asosasyon at kasabay nito sirain ang kanilang mga kaisipan at tuluyang alisin ang kanilang impluwensya, upang wala siyang anumang uri ng kakumpetensya sa hinaharap. Kailangan niyang labanan ito kasama ang 6 na pangunahing kapangyarihan at sakupin ang buong planeta.
Ayaw niya ng awtoridad, sa halip gusto niya ang mga mapagkukunan, gusto niyang monopolyo ang mga mapagkukunan ng buong planeta. Kabilang sa mga mapagkukunan at hindi eksklusibo sa mga spirit stone, damo, halaman, puno, metal, at maging ang mga tao. Naramdaman ni Sam na lalamunan ang buong planeta. Bigla siyang nakakaramdam ng sakam. Napilitan siyang mamuhay ng ganitong buhay, nang walang anumang dahilan. Napilitan siya sa papel, noong siya ay nasa kanyang pinakamababang punto, kasama ang lahat ng kapangyarihan at lakas na kanyang hawak sa kanyang nakaraang buhay, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong mamatay ng malaya. Ngayon, maghihiganti siya, hindi niya alam kung sino ang Diyos na iyon, ngunit pagbabayaran niya siya kahit ano paman. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito, mayroon pang isang mahalagang bagay na kailangang makamit ni Sam sa planetang ito. Ang daan upang makapasok sa susunod na kaharian. Ang paraan upang tawirin ang direksyon. Mayroong ilang malinaw na mga tagubili na ibinigay sa kanya ni Ling Tian at iyon ay upang makahanap ng ilang kahon at nagkataon na mayroon si Sam. Iyon ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Sam, nakuha na niya ang isa sa mga kahon mula sa pamilya Van sa timog na bituin, hindi niya alam kung saan nila nakuha ito, ngunit mula sa sinabi nila, mayroon pang 4 pang mga kahon na tulad nito. Sa sandaling ito, nagpupulong si Sam sa kanyang mga kaibigan. Ang pulong ay nasa loob ng ikalawang palapag ng tore ng banal na dimensyon. Umupo silang lahat at nakapikit si Sam habang sinusubaybayan niya ang nakaraang pag-uusap kay Ling Tian pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay sa nascent stage cultivator. Ang simulation na ito ay madaling magamit hanggat ito ay nasa kanyang isipan, maaari niya itong likhain dito. Siyempre, ito ay isang ilusyon. Nang makita ng tatlo sa kanila ang buong tanawin, labis silang natigilan. Hanggang ngayon, nalulula na sila sa katotohanan na mayroong 6 na pangunahing kapangyarihan. Nagulat sila sa katotohanan na mayroong mga tao na kumokontrol sa kanilang buhay nang hindi man lang nila alam. Mayroong isang dahilan para sila ay labis na nalulula, pagkatapos ng lahat, sa lahat ng oras na ito ay nabubuhay sila tulad ng mga boss ng isang malaking organisasyon na itinatag ni Sam, dapat aminin ng isa, kung isa sa alang-alang lamang nila ang mga puwersa ng mababang antas ng mga cultivator, ang buong puwersa na maaari niyang utusan ay madaling makipaglaban sa isang menor de edad na kapangyarihan sa gitnang kontinente. Ngunit ngayon napagtanto nila na sila ay nasa isang maliit na sulok at pinag-uusapan nila ang pagtawid sa planeta, dimensyon, isa pang kaharian. Sa unang pagkakataon, pumasok ang isang tanong sa kanilang mga ulo. Gaano kalaki ang mundo at gaano kaliit sila kumpara dito? Labis na natigilan si Philip at nagmadali niyang dumaan sa spatial ring at inilabas ang isa pang kahon. Ito ang kahon na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama at ina at ito ay isang kahon na eksaktong replika ng kahon na ipinapakita ni Sam. Ngayon ay turn na ni Sam na muling matigilan at tiningnan niya si Philip. Huwag mong sabihin sa akin, ito ang kahon na nagdala sa iyo rito. Tanong niya ang halata. Itinapon ni Philip ang kahon patungo kay Sam at sinabi. Maaari mong kunin ito, ngunit kailangan mo akong bayaran. Gusto ko ang buong Usa-Inesect. Sinabi niya ito na parang pinag-uusapan niya ang isang piraso ng karne. Ngunit hindi man lang nagbago ng ekspresyon si Sam. Sige, pag-uusapan ko iyan gayon paman. Ang ating susunod na 3 taon ay magiging abala, magiging mahigpit tayo sa oras. Ang unang gawain para sa atin ay ang umalis at makarating sa Meteorite Sand Island sa hilagang kanluran ng kanlurang kontinente. Upang makarating doon, kailangan nating lumipad o dumaan sa tubig. Ngunit mula sa alam ko tungkol sa impormasyon, ang paglipad ay isang labis na hanggal na ideya. Mayroong ilang mga uri ng ibon na mga hayop na nananatili sa lupa ng nyebe malapit sa rehiyong iyon. Sila ay mga ice sparrow. Kahit na tila hindi nakakatakot ang pangalang sparrow, ang hayop ay mabangis, naglalakbay sila sa mga pangkat at nagdudulot sila ng kaguluhan para sa mga nanghihimasok. Ito ang impormasyon na nakuha ko mula sa templo ng Diyos ng Kulog tungkol sa heograpiya ng lugar na iyon. Kung sa anumang pagkakataon, lulusubin natin ang kanilang airspace, screwed tayo. Hindi natin sila kayang pangasiwaan ng ganoon kadali. Kahit na ang pagdaan sa tubig ay hindi eksaktong ipinapayong. Mula sa narinig ko mula sa taong iyon, ang mga casualty ng kanilang bawat paglalakbay ay talagang isang sakuna at nawala nila ang higit sa 60% ng kanilang mga tauhan sa bawat pagkakataon sa paglalakbay pabalik. Mayroon akong isang ideya kung paano maglakbay, ngunit aabutin ako ng ilang oras upang bumuo, kahit na sa bagong production unit na itinayo ko. Sa oras na ito, gusto kong bisitahin ninyong dalawa ang Arsen Empire malapit sa Yushun Sect. Mula sa nabasa ko, ang Arsen ang pinakamalapit sa Usa-Inesect at iyon ang lugar na una nilang pinasok at sinakop.
Kaya, magtanong at tingnan kung gaano kalaki ang kinalaman ng Usaine sect sa pamamahala. Pamilyar tayo sa templo ng Diyos ng Kulog, kaya maaari tayong magpatuloy ng walang anumang mga kahihinatnan, ngunit iba ang Usaine sect. Maging pamilyar at mangolekta ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Magsisimula tayo sa islang iyon sa 15 araw, kaya subukan ninyo ang inyong makakaya. Sa sinabing iyon, nagtapos ang pulong at lahat sila ay nagpunta upang gawin ang kanilang mga trabaho. Kabanata 428. Sa susunod na 15 araw, walang anumang kontak ang koponan sa isa't isa. Nasa loob ng tore si Sam, si Philip ay gumagawa ng mga gawaing administratibo habang sina Watt at Jack ay nagpunta sa Arsen Empire upang tipunin ang kanilang kinakailangang petsa. Pagkatapos lamang ng 15 araw na lumitaw sila sa lungsod muli at nagkita. Sa araw na iyon, nakatakda silang simulan ang kanilang paglalakbay. Hindi nila tinalakay ang mga bagay ng arsen sa sandaling ito, pinag-usapan lamang nila ang Meteorite Sand Island na lilito sa isa pang buwan at hindi sigurado si Sam kung ang tatlong underground na organisasyon ay ganap na nabuwag o hindi. Sa digmaan kasama ang lumang isa na gumamit ng itim na apoy, itim na hangin, at itim na bato upang gawin ang kanyang pag-uutos sa pagpapalaganap ng Undead Plague, walang maraming detalye si Sam tungkol sa mga pinuno ng tatlong organisasyong ito na mga Transcendent Stage Cultivator. Hindi nakakuha si Sam ng anumang tiyak na impormasyon tungkol sa 3 taong ito dahil maraming Transcendent Stage Cultivator ang lumitaw sa hukbo ng lumang isa sa pagtatapos ng digmaan at marami sa kanila ang napatay. Magagawa nilang kilalanin silang lahat at walang anumang uri ng impormasyon ng pagkakakilanlan si Sam tungkol sa mga taong ito. Kung buhay pa sila, siguradong pupunta sila sa islang ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kasalukuyang mga sitwasyon ay magiging labis na nakakaawa kahit na makaligtas sila sa pag-atake. Siguradong susubukan nilang gamitin ang mga benepisyo na makukuha sa kanila ng meteorite sand sa sandaling ito. Kung makakakuha sila ng sapat na buhangin sa kanilang mga kamay, kung gayon maaari nilang subukang bumili ng kanilang daan patungo sa mga pangunahing kapangyarihan o mas mabuti pa, makakakuha sila ng isang lugar sa Artisan Association na may sapat na impluensya at may akses sa mga mapagkukunan na lampas sa ilang pangunahing kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol lamang ng mga pangunahing kapangyarihan ang isang tiyak na lugar ng planeta habang ang mga asosasyon ay may impluensya sa lahat ng mga lugar. Maaari nilang makuha ang anumang gusto nila. Ayaw harapin ni Sam ang mga taong ito. Sila ay magiging labis na makapangyarihan. Kahit na ang pagpunta roon ay magiging mahirap, mayroong isang pagkakataon na maaari silang naroon. Kaya, kailangang maabot ni Sam ang lugar sa lalong madaling panahon at harapin ito sa lalong madaling panahon. Karamihan ay tumataya siya sa katotohanan na talagang mahirap para sa kanila na tawirin ang mga kontinente ng walang tulong ng mga pangunahing kapangyarihan. Pagkatapos gumawa ng mga kinakailangang paghahanda at kunin ang lahat ng kailangan nila, lumabas silang 4 sa lungsod. Doon iwinagayway ni Sam ang kanyang kamay at isang metallic na bagay ang lumitaw mula sa kawalan. Ito ang pinakabagong likha ni Sam. Isang tingin at maiisip ng sinumang modernong tao na ito ay isang kotse at sa katunayan, ito ay talagang totoo. Ngunit hindi ito isang normal na kotse. Ito ay isang hovercar. Ito ay nilikha ng isang meteorite sand alloy na ginawa ni Sam. Kung alam ng pinuno ng Artisan Association at ng pinuno ng Usaine sect na pinagsasama-sama ni Sam ang mga meteorite sand alloy, kung gayon maaari siyang bugbugin hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa mundo ang iisip na gawin iyon. Sa pangkalahatan, ang mga sandata sa mundong ito ay hindi gawa sa isang metal, palaging ginagamit ang mga halwang metal, kahit na hindi sila gumagamit ng isang paunang halwang metal, pagsasamahin nila ang mga metal sa proseso ng paggawa sa mga ito. Ngunit ang meteorite sands, black star gold, at anumang iba pang mga metal ng gayong grado ay hindi madaling haluin. Sa katunayan, ito ang pangalawang pagkakataon na ginagawa ito ni Sam. Minsan niyang hinahaluan ng gray meteorite sand at silver meteorite sand upang gumawa ng ilang mga tool sa makina. Ngunit sa pagkakataong ito, ang halaga ng buhangin na kanyang hinahaluan ay hindi malapit doon. Sa sandaling ito, halos nauubusan na si Sam sa lahat ng kanyang meteorite sand stock. Maaari niyang gawin ang ilang mga dagger o isang pares ng espada sa kanila. Nang tumingin ang 3 sa kanila sa kotse, medyo nagulat sila at hindi nila alam kung ano ang iisipin tungkol dito. Ngunit hindi nag-abala si Sam. Sa totoo lang, kung gumawa siya ng isang tunay na kotse, magtatagal iyon. Kahit na ang 150 araw sa tore ay hindi sapat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang konsepto sa likod ng gawaing ito ay hindi gaanong. Ang hovercar ay may parehong prinsipyo tulad ng Harbinger at ang Silver Wind. Walang komplikadong disenyo ng engineering na magpapahirap sa kanyang buhay upang gawin.
Ang ilalim na patong ng kotse ay may 4 na energy cell na may parehong hugis tulad ng mga energy cell na ginamit ni Sam sa kanyang board. Ngunit ibang-iba ang laki. Kahit sa likod, ang mga thruster pipe ay hugis parehaba at mayroong dalawa sa kanila na magkatabi. Ang disenyo ay hindi masyadong marangya. Mayroong 2 upuan sa harap at 2 sa likod para sa kanilang 4. Tulad ng para sa depensa at opensa, walang gaanong mga kaayusan tungkol sa mga pag-atake, at ginawa lamang ang mga depensibong kaayusan. Hindi masyadong nag-abala si Sam tungkol sa opensa at mahigpit na nagsasalita mayroon lamang 3 paraan ng pag-atake. Ang pangunahing dahilan para doon ay magtatagal iyon. Kailangang magsagawa si Sam ng malawak na pananaliksik at mga eksperimento upang lumikha ng isang sasakyan na sapat na malakas na maaaring nakatuon sa mga pag-atake. Binuksan ni Sam ang mga pinto at umupo ang 4 sa kanila. Sa halip na manibela, mayroong 2 joystick si Sam na tulad ng mga hawakan upang kontrolin ang sasakyan na katangian sa mga thruster ng likuran na nagbibigay ng pasulong na paggalaw tulad ng para sa mga mas mababang dulo ng mga thruster. Ang mga iyon ay patatakbuhin ng kanyang mga paa. Lumutang ang kotse sa hangin habang nag-zoom sila sa mga lansangan, mga tao at pagkatapos ng ilang minuto, naglalakbay sila patungo sa imperial na kabisera sa kahabaan ng rail track. Napakataas ng bilis ng kotse. Sapat na mataas upang iwanan ang kotse sa likod. Dahil sa pagtaas ng kalusugan ng isip ni Sam at ang maraming elemento ng hangin na nasangkot kasama ng laki ng mga energy cell, ang bilis ay sapat na mabilis upang makahabol sa isang transcendent level na hayop. Iyon ang dahilan kung bakit sinigurado ni Sam na ginawa niyang sapat na malakas ang kotse at ginamit ang halwang metal ng ilang mga meteorite sand upang maging sapat na mahirap upang labanan ang puwersa, paglaban sa hangin, at anumang anyo ng posibleng pinsala na maaaring mangyari sa paglalakbay. At kinailangan din niyang tiyakin na ang buong bagay ay sapat na magaan upang kunin ang gayong bilis. Naglakbay sila patungo sa imperial na kabisera sa loob ng mas mababa sa 2 araw. Mula doon, kailangan ni Sam na gumamit ng ilan sa mga paraan ng komunikasyon na mayroon si Ark sa mga tao ng mga lupain ng Niebe upang malalaman nila ang tungkol sa kanilang pagdating at hindi sila ituring bilang isang pag-alit na partido. Mayroong mahinang ideya si Sam tungkol sa lokasyon na dapat nilang puntahan. Iyon ang magiging lugar kung saan dapat sila pumunta sa dagat. Pagkatapos ipaalam sa mga tao ng mga lupain ng Niebe, si Sam at ang grupo ay muling nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa isa pang kalahating araw, nagawa nilang marating ang mga lupain ng Niebe at pumasok sa kanilang teritoryo. Pagkatapos nilang pumasok ng sapat at makita ang aktibidad ng tao, nagpasya silang maglakbay sa pamamagitan ng paa at inimbak ang kotse palayo. Ang mga tao ay nakasuot lahat ng makinis na puting kasuotan na balahibo at tinitingnan nila si Sam at ang kanyang grupo sa isang kakaibang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit ang pinuno ng tribo upang batiin sila. Siya ay isang transcendent stage cultivator at sa kanyang likuran, isang pamilyar na tao ang naglalakad patungo sa kanila. Siya ay walang iba kundi si Yash, isa sa 3 taong pumunta sa Falcon Cliff City upang lumahok sa Tore ng Kalooban. Maligayang pagdating sa aming tribo. Ipinagbigay alam sa amin ng kanyang kamahalan ang tungkol sa iyong pagdating. Mangyaring halika, ipapakita ko sa iyo ang iyong tirahan, inihahanda ang pagkain at maaari nating pag-usapan sa isang pagkain kung ano ang kailangan mong tulong mula sa amin. Sumunod sila at pagkatapos manirahan sa isang maliit na bahay ng yelo, iniwan si Yash upang samahan sila at tingnan kung may kailangan sila. Ngunit wala silang gaanong kailangan at nagkaroon ng isang mahirap na katahimikan sandali bago sila tinawag para sa piging. Nang pumasok sila sa lugar, napansin nila na maraming tao sa pangunahing mesa na nakaupo sa lahat ng panig. Napansin ni Sam na mahigit sa kalahati sa kanila ay mga pre-transcendent cultivator na nagpagulat sa kanya. Kaya, Sam, ano ang kailangan mo? Pumunta ka rito mula sa lungsod. Tanong ng pinuno ng tribo. Kailangan kong makahanap ng isang isla sa hilagang kanluran. Sabi ni Sam nang walang anumang pag-aalinlangan, tahimik ang lahat at hindi nagsalita. Sinabi ng pinuno ng tribo pagkatapos ng mahirap na katahimikang iyon. Sam, sabihin mo sa aking nagbibiro ka. Walang anuman sa hilagang kanluran maliban sa panganib. Anong isla ang mahahanap mo doon? Nagtataka si Sam. Anong ibig mong sabihin? Pumupunta kami sa pangingisda sa hilagang bahagi ng mga dagat at nasakop namin ang karamihan sa baybay dagat, pinagpala kami ng dagat sa maraming mapagkukunan. Ngunit ang hilagang kanlurang baybayin ay isang bagay na hindi namin ang ahas na pasukin. Naniniwala kami na mayroong mali sa dagat na iyon. Sumimangot si Sam at nagtanong. Ngunit sigurado ako na mayroong isang koponan ng mga explorer na nagpunta sa direksyon na iyon at bumalik, halos 20 taon na ang nakalilipas. Natuklasan pa nga nila ang isang isla at iyon din ang lugar na pupuntahan ko ngayon.
Natigilan ng lahat at naamoy ni Sam ang isang uri ng kakaibang kapaligiran sa ere. Ang paggalugad ang nagpaalala sa amin na huwag humakbang sa direksyong iyon. Dahil alam mo ang tungkol dito, walang punto sa pagtatago mula sa iyo. Ang lugar na iyon ay hindi naman ganoon kadelikado sa nakaraan, maliban sa malalalim na dagat, maaari kaming gumala sa mga mababaw na tubig na iyon kahit anong gusto namin, ngunit nagsimula ang problema pagkatapos ng koponan sa paggalugad na iyon. Dumating sila na may isang mapa at kinuha ang karamihan sa aming mga bihasang explorer ng dagat kasama nila at sa oras na bumalik sila, isa lamang sa aming mga explorer ang nakaligtas at maging ang koponan ng explorer ay halos napawi. Ilan lamang sa mga tao ang bumalik. Mula sa oras na iyon, ang rehiyong iyon ay ganap na natatakpan ng makapal na fog at walang sino man na naglakas loob sa loob ang nakabalik. Sinasabi ng alingaw-ngaw na isang transcendent stage cultivator lamang ang makakagala sa lugar na iyon at maging ang kanilang kaligtasan ay hindi garantisado. Pinapayuhan ko kayong umatras. Kabanata 429. Nanatili si Sam at ang grupo sa tribo sa loob ng susunod na ilang araw. Iba ang bilis ng paglalakbay ni Sam at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Tiwala siya na makakarating siya sa lugar ng isla sa loob ng ilang araw at mayroon pang 10 araw bago lumitaw ang isla. Nanatili siya rito dahil gusto niyang subaybayan ng malapitan ang lugar. Gusto niyang tingnan kung darating ang mga cultivator mula sa 3 organisasyon. Iyon ang isa sa mga dahilan, maaga silang dumating. Hindi mahalaga kung ano, kung talagang nagpa siya na pumunta rito ang mga cultivator na iyon, kahit na wala silang anumang uri ng contact sa tribo, kailangan nilang dumaan sa parehong baybayin. Ngunit pagkatapos ng 4 na araw, walang anumang mga palatandaan ng isang tao. Sa oras na ito, nawalan na ng interes si Sam. Panahon na para lumipat siya. Mayroon pang humigit kumulang 1 linggo para sa paglitaw ng isla. Kailangang maghanap si Sam ng isang ligtas na paraan upang pumunta roon. Nang marinig ng mga cultivator ng tribo na pupunta si Sam sa hilagang kanluran kahit na ano, hindi nila siya pinigilan. Kahit na, naramdaman nila na ito ay isang maling desisyon, hindi isang taong makokontrol si Sam. Napagan si Sam dito. Tulad ng para sa mga babala ng pinuno ng tribo sa araw na iyon, naniniwala pa rin si Sam na ang dahilan para sa napakaraming pagkamatay ay hindi kinakailangang may ugnay sa dagat at sa mga panganib ng dagat. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong uri ng mga lugar, ang pinakadelikadong nilalang ay palaging magiging tao. Sumakay si Sam at ang grupo sa kotse at lumutang patungo sa kanilang destinasyon, dumating si Sam sa pampang ng dagat. Walang buhangin dito, mga malalaking blok lamang ng yelo. Pamilyar ang pampang na ito sa kanila, nananatili sila sa karamihan ng kanilang oras dito mula sa nakalipas na ilang araw, nag-iwan pa nga si Sam ng ilang shadow mouse dito upang bigyan siya ng impormasyon kung mayroong dumaan dito sa kanyang pagkawala. Ngunit hanggang ngayon, wala silang natuklasan. Walang sino man ang dumating. Hindi alam ni Sam kung paano makakapunta ang mga taong ito sa isla kung hindi sila pupunta sa pampang na ito. Pagkatapos ng lahat, mula sa lugar na ito, sinasabing isang tuwid na linya. Mula sa ibang mga lugar hindi ito pareho. Napansin nila na mayroong kakaiba sa sandaling umalis sila sa pampang. Ang fog ay naging mas makapal kaysa sa mga nakaraang araw at naramdaman din nila na ang kanilang espiritual na pakiramdam ay pinaghihigpitan, hindi ito umaalis sa mga limitasyon ng kotse. Si Sam at ang grupo ay may seryosong mga ekspresyon, hindi nila inaasahan na ang kanilang paglalakbay ay magiging ganito kahirap mula sa simula. Sa sandaling ito, tumingin si Sam sa kaliwa at kanan at inilabas ang kanyang ulo sa bintana upang makita kung maaamoy niya ang anumang bagay, ngunit walang anuman. Kahit na sinubukan niyang gamitin ang kanyang night vision wala siyang makikita. Sa totoo lang, kung ang night vision ay ginamit sa oras ng umaga, maaaring masunog ang mga mata, ngunit walang gaanong sikat ng araw sa lugar na ito at pinalabo pa ito ng fog. Napakakapal ng fog na kahit na tumingin si Sam sa langit walang nangyari sa kanya. Anong dapat nating gawin? Seryosong tanong ni Philip, hindi nila inaasahan na ang simula mismo ng paglalakbay ay ganito kapanganib. Gagalaw tayo ng dahan-dahan, mayroon akong paraan upang makita sa isang tiyak na distansya. Hindi tayo lulutang na masyadong mataas sa ibabaw ng dagat at hindi tayo dapat maging sapat na mababa upang makaakit ng pansin ng anumang mga nilalang sa dagat. Sagot ni Sam at ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Sa sandaling iyon, sa loob ng ikatlong palapag ng banal na dimensyon nagliwanag ang malaking crystal table. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimulang lumutang ang isang hologram sa ibabaw ng mesa at iyon ang hologram ng kotse. At sa lalong madaling panahon nagsimulang lumitaw ang maraming mga holographic na imahe sa paligid ng kotse, kahit na tumingin silang holographic, ang mga ito ay medyo makatotohanan.
Sa loob ng ilang segundo, ang buong mesa ay kumikinang na may isang malaking holographic na imahe na lumalabas dito. Ito ay labis na katulad sa function ng radar. Nakita ni Sam kung ano ang nasa paligid ng kotse sa isang tiyak na lawak at nakita rin niya kung ano ang nasa ilalim ng kotse sa ilalim ng tubig sa karagatan sa loob ng nakikitang saklaw. Kalooban ni Sam at nagsimulang gumalaw pababa ang holographic na imahe at nakita niya kung ano ang nasa ilalim ng tubig at nagulat siyang makita na ang karamihan sa mga ito ay talagang kahoy at metallic na junk. Ang mga ito ay mga scrap ng mga bumagsak na barko. Hindi nakahanap si Sam ng anumang uri ng nawasak, ngunit naiintindihan niya na anumang bagay na nasa harapan nila, ito ay hindi isang bagay na madaling pamahalaan. Mula lamang sa napakaraming scrap item, naunawaan niya na ang bilang ng mga barko na nawasak sa lugar na ito ay hindi isang maliit at hindi gaanong mahalaga. Hindi binuksan ni Sam ang kanyang mga mata, ang kanyang espiritual na enerhiya ay masyadong mabilis na nauubusan. Ang function na ito ay talagang gumagamit ng espiritual na enerhiya ni Sam at bumubuo ng imahe, kahit na nakita nila kung ano ang nasa paligid nila at sa three-dimensional na paraan na isang scaled version lamang ng tunay na bagay, ang halaga ng espiritual na enerhiya na binayaran pa rin ay nagpapagod sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinubukan lamang ni Sam ang function na ito dati ngunit sa loob lamang ng ilang segundo. Wala siyang gaanong gamit para dito sa lungsod sa sandaling ito, ngunit sa mga oras ng digmaan, magiging labis itong kapaki-pakinabang. Ang kasalukuyang imahe na nakita ni Sam ay limitado sa kanyang antas ng paglilinang. Kung tataasan ni Sam ang kanyang paglilinang at masakop niya ang isang tiyak na saklaw, kasama ng isang wastong komunikasyon, makakakuha sila ng malaking kalamangan sa isang digmaan. Hindi madaling makuha ang real-time na impormasyon ng anumang nilalang sa kanilang mga paligid pagkatapos ng lahat. Napakadahan-dahan na gumalaw si Sam, kung binawasan niya ang saklaw ng pangunawa at ang holographic na imahe, kung gayon mas mabagal ang kanyang pagkonsumo ng espiritual na enerhiya. Ngunit ayaw niyang isugol ito at si Sam ay nasa bingit ng pagkaubos sa isang oras. Ngunit kinuha na niya ang energy cell at nagsimulang sumipsip ng enerhiya. Kasabay nito, idinirekta niya ang enerhiya sa pamamagitan ng kanyang katawan patungo sa banal na dimensyon. May problema si Sam sa banal na dimensyon at iyon ay hindi nito tatanggapin ang espiritual na enerhiya tulad ng ibang mga device. Sinisipsip lamang nito ang espiritual na enerhiya na dumaan sa kanyang espiritual na core. Ang espiritual na core at katawan ni Sam ay isa ng transfer channel ng espiritual na enerhiya sa banal na dimensyon, habang gumalaw sila ng dahan-dahan. Kahit na, mabagal ang kanilang paglalakbay, mabagal lamang ito kung ihahambing sa pinakamataas na bilis. Naglalakbay pa rin sila sa bilis ng level -6 na hayop. Itinigil ni Sam ang kanilang paglalakbay pagkatapos lamang ng kalahating araw. Dahil, nakikita na nila ng normal sa oras na iyon. Nariyan pa rin ang fog, ngunit hindi ito kasing kapal tulad ng dati, at ang nakita nila ay nag-iwan sa kanila na natigilan. Mayroong isang malaking nawasak ng mga barko na nakapatong sa isa't isa. Muling ipinikit ni Sam ang kanyang mga mata at tiningnan ang hologram at napansin na ang winasak ay umaabot sa ilalim ng dagat. Ito ay isang bundok ng winasak ng barko. Hindi nito ganap na hinaharang ang kanilang daan bagaman, mayroon pang ang paraan para sa kanila na pumunta sa katunayan ito ay halos para bang sinasadya na iniwan ang isang daan doon para makapasok ang mga barko. Ngunit hindi sila nang ahas na pumasok ng walang pag-iingat. Hindi nila alam kung ano ang lampas, ang mga scrap ng metal at kahoy na nakita nila sa kanilang daan ay lahat ay kabilang sa winasak ng barko na ito. Hindi nang ahas si Sam na maging pabaya at dahan-dahan silang lumutang sa ibabaw. Mayroong isang dahilan para sa kanya upang gumawa ng isang hovercar at hindi isang espesyal na bangka, na magbibigay sa kanya ng higit na akses sa dagat. Ayaw niyang makipagsapalaran sa dagat. Hindi siya nang ahas. Pagkatapos ng lahat, ang pagtahak sa hindi kilalang mga tubig ay hindi isang biro. Tulad ng para sa hindi paggamit ng isang bagay na maaaring lumipad, ayaw niyang mapunta sa masyadong mataas na espasyo sa himpapawid at ang mga hayop ay hindi mapagkakatiwalaan gaano man sila kalakas. Tulad ng para sa kanyang sariling mga hayop, walang paraan na ilalagay niya sila sa gayong panganib. Nagpasya siyang sumama dito dahil sa bilis nito, at maaari rin siyang maging madaling ibagay. Hindi pipigilan ang kanyang kotse dahil lamang sa isang puwersa mula sa bloodline ng random na hayop sa dagat. Pagkatapos lumutang ng ilang sandali, biglang pinabagal ni Sam ang buong kotse at binawasan pa nga ang thruster. Ibinaba ang kotse at, sa lugar na kinalalagyan niya dati, isang malaking nilalang ang lumundag mula sa tubig at bumagsak muli. Ang malaking splash ng tubig ay nagdulot ng bahagyang pag-anod sa kanyang kotse. Ngunit kinontrol ni Sam ang sitwasyon at muling gumalaw. Dinagdagan niya ang thrust at lumipat ng pataas at pataas. Sa pagkakataong ito, maaaring makita ang isa pang nilalang na tumatalon-talon.
Malalaki sila at sa modernong mundo ay maaaring mapasa sila bilang mga balyena. Ngunit sila ay talagang mga dolphin. Tinatawag silang mga glacial dolphin. Madaling nakilala ni Sam ang mga ito. Ngunit wala siya sa kondisyon na suriin ang mga ito dahil marami sa kanila sa tubig at sinusubukan nilang puntiryahin siya. Nagpa siya si Sam na dagdagan ang altitude sa sukdulan, ngunit habang dinadagdagan niya ang kanyang thrust at umabot sa isang tiyak na taas, napansin niya na mayroong iba pang mga nilalang sa langit na nag-zoom ng mabilis patungo sa dagat at nanginig siya sa kanyang libro. Tinatawag silang Tundra Seahawk. Hindi inaasahan ni Sam na darating ang parehong mga baliw na hayop na ito sa parehong oras at sila ay nasa mga pangkat. Naunawaan niya ngayon kung bakit mayroong isang bundok ng mga winasak at natutuwa rin siya na wala siya sa isang hayop. Ano man ang uri ng hayop na kanyang kinasakyan, kahit na ito ay Yanwo o Sky, sa kanilang kasalukuyang antas hindi man lang sila makagalaw ng 1 pulgada pasulong. Kabanata 430. Nararamdaman ni Sam ang presyon. Nakapikit pa rin siya. Nakatuon niya ang lahat ng kanyang isip sa hologram. Sa espasyong ito, walang anuman ang espiritual na pakiramdam ng isang cultivator. Ninakawan pa nga sila ng kanilang paningin hanggang ngayon at kahit na iyon ay hindi sumasaklaw ng maraming distansya. Tinatabunan ng tubig sa dagat at fog sa itaas nila ang mga dolphin at mga seahawk na random na nag-zoom patungo sa kotse. Pumutok ang mga ugat ni Sam habang kinokontrol niya ang kotse ng nakapikit. Kahit sa sandaling ito, hindi gumagamit ang mga hayop ng anumang anyo ng mga elemental na atake, ginagamit lamang nila ang kanilang pisikal na katawan upang subukang sirain ang kotse. Ngunit ginagamit ni Sam ang kanyang mental na lakas sa sukdulan upang makita ang mga pag-atake bago sila dumating. Nalampasan ng kotse ang pagbagsak ng maraming beses sa pamamagitan ng isang hibla ng buhok. Ang natitirang tatlo ay mayroong lahat ng kanilang mga puso na bumabagsak sa kanilang mga pantalon. Nagkakaroon sila ng pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay. Nakikita nila ang mga hayop, ngunit makikita lamang nila kapag masyado silang malapit. Nararamdaman nila ang kanilang mga katawan na gumagalaw sa isang labis na hindi komportableng paraan. Kahit na sa kanilang mga antas ng paglilinang, nararamdaman nilang gustong sumuka. Ngunit walang pakialam si Sam, bumunot siya ng isang space jade sa kanyang bibig at nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya mula sa mga cell at ang mga spirit stone ng pareho. Wala na siyang oras upang mag-alala pa. Masyadong malaki ang pagkonsumo ng kapangyarihan. Kung itinigil niya ang pagsipsip sa loob ng 1 segundo, mawawala niya ang imahe at iyon na iyon, mamamatay ang 4 sa kanila at ililibing sa dagat. Sinusubukan ni Sam na tansyahin ang mga antas ng paglilinang ng mga hayop at nagawa lamang na tansyahin iyon pagkatapos ng higit sa kalahating oras. Wala siyang oras upang makita ang mga alon ng enerhiya sa paligid nila upang tansyahin ang paglilinang sa bilis na siya at sila ay gumagalaw. Karamihan sa mga hayop ay mga pre-transcendent level at dahil gumagalaw sila sa gayong malalaking pangkat wala silang mataas na antas ng autoridad o posisyon sa kanilang sariling mga pangkat. Nagbigay ito ng panginginig kay Sam. Kung ang pinuno ng tribo ay sapat na malakas upang kontrolin ang tribo na mayroong mga hayop ng pre-transcendent level bilang karaniwang populasyon, kung gayon ang hayop ay dapat na labis na malakas. Ang isang buong pangunahing kapangyarihan ay sisirain hanggang sa mga guho sa isang solong araw kung seryoso silang nakipaglaban sa mga hayop na ito. Habang patuloy na umiiwas si Sam, si Philip at Watt ay samuka na ng kanilang mga bituka sa loob ng kotse. Si Jack lamang ang nakapagpanatili ng pagpipigil. Mayroong isang mahinang aura ng espada sa paligid niya at nakapikit ang kanyang mga mata. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip, ngunit mula sa mga ugat na lumalabas sa kanyang balat at ang nakakuyom na mga kamao, mahuhulaan ng isa na sinusubukan din niya ang kanyang makakaya upang manatiling matatag. Pagkatapos ng patuloy na pag-iwas na nagpapahiwatig din ng pagkabigo ng mga hayop na mahuli siya, tila inis na ang mga hayop. Biglang sumisid ang isang glacial seahawk mula sa langit at tinansya ni Sam na nanunood sa hologram ang tilapon at umiwas, ngunit sa kanyang pagkasindek, ang mga pakpak ng seahawk ay biglang naging mga pakpak ng yelo at isang matalas at malamig na aura ang pumulibot dito, isang nagyayelong matalas na sinag ng espiritual na enerhiya ang binaril patungo kay Sam. Nagmadali si Sam na subukang iwasan ang pag-atake ngunit tumama ang sinag sa kotse sa dulong-dulo sa isang gilid at ang kotse ay biglang nagsimulang umikot ng random. Mayroong isang yupi sa likurang dulo. Tinamaan ng mga miyembro sa mga kotse ang kanilang mga ulo sa bubong at bumagsak pabalik sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay tinamaan ng sinag ang tubig sa dagat na kung saan naghihintay ang isang glacial dolphin na lumundag pataas. Ngunit tinamaan ito ng husto ng sinag at isang malakas na ungol ang nagmula sa dagat. Ang ungol ay hindi ng hayop, sa halip ay ang ungol ng tubig sa dagat. Ang espiritual na enerhiya ng glacial dolphin ay nasa kaguluhan na nagdulot ng ungol ng tubig sa dagat.
Ang tubig ay binaril palabas sa anyo ng isang sinag at tinamaan ng Seahawk na ang konsentrasyon ay nasa kotse pa rin. Ang Seahawk at ang Dolphin pareho ay nagkaroon ng isang pagtitigan at nagpalitan ng mga ungol, ngunit hindi pa rin nagsimula ng laban. Malinaw, may kakayahan silang makipag-usap at sapat na matalino upang maunawaan at mga tuwiran sa pagitan ng kanilang sarili. Hindi narinig ni Sam ang buong pag-uusap ngunit nakakuha pa rin siya ng ilang piraso, pagkatapos lamang niyang makakuha ng isang ideya. Ang mga atake ng kotse ay malinaw naman na hindi sapat na malakas upang harapin ang mga hayop na ito, hindi niya mapapatay ang mga ito sa kotse lamang. Ngunit magagamit ito ni Sam upang harapin sila sa isang hindi direktang paraan. Pinindot ni Sam ang isang button at ang ilang mga palikpik ay lumitaw sa mga gilid ng kotse. Mayroong 3 palikpik sa bawat panig sa mga likurang dulo. Hindi malaki ang mga palikpik, kasinlaki sila ng side view mirror ng isang kotse. Ang enerhiya mula sa wind energy cell ay nagsimulang gumalaw pataas at ganap ng pula ang mukha ni Sam ngayon, ang mga ugat ay halos tumingin na parang sasabog sa anumang oras. Nang tumaas ang enerhiya, isang mahinang linya ng mga ron na hindi karaniwang nakikita ay lumitaw muli at ang nakapaligid na elemento ng hangin ay nagsimulang dumagsa. Sa ngayon, konektado si Sam sa kotse. Pareho silang iisa at pareho sa sandaling ito. Habang sumusulong ang elemento ng hangin, lumakas din ito at nang malapit na umatake ang isa pang Seahawk, biglang gumawa si Sam ng isang labis na mahirap na pagliko sa kotse, at iyon din sa isang kakaibang anggulo. 3 malalaking talon ng hangin ang lumipad pataas mula sa mga palikpik at sinlash patungo sa Seahawk na malapit ng pakawalan ang atake, sa katunayan, aktibo na ito at hindi na mabawi pa ng ibon ang atake. Sinlash ng mga talon ng hangin ang ibon sa pakpak at bahagyang natisod ang ibon sa ere, ang nagyayelong talon ng ibon ay ganap na nasawi at lumapag sa isang dolphin sa tubig. Sa sandaling ito, gumawa si Sam ng isa pang mahirap na pagliko, at ang mga talon ng hangin mula sa kabilang panig ay tumama sa isang dolphin sa gilid na lumundag lamang sa kanya, binaluktot ng dolphin ang katawan nito sa ere at lumipat sa isa pang panig na tumama sa isang Seahawk na nag-zoom patungo kay Sam. Hindi siya tumigil doon. Ang elemental na enerhiya ng hangin ay muling nagsimulang dumagsa sa paligid ng kotse at hindi tumigil si Sam. Ngunit ang paghihiganti na ito ni Sam ay nagpagalit sa mga hayop ng labis. Sa isang segundo, talagang nakakuha ng pahinga si Sam, lumutang lang siya sa ere nang hindi gumagalaw. Ang buong kapaligiran ay puno ng mga ungol ng espiritual na enerhiya. Kahit na wala silang anumang uri ng espiritual na pakiramdam, nararamdaman pa rin ni Sam ang presyon at gayon din ang natitirang bahagi ng mga miyembro sa grupo. Pinanood nilang lahat ang buong sitwasyon at walang anumang magawa upang makatulong. Pagkatapos ng lahat, mahina sila sa sandaling ito. Walang ginawang kaayusan si Sam upang gamitin ang pinagsamang enerhiya ng 4. Siguro, kung ginawa nila iyon kung gayon magkakaroon sila ng isang disenteng pagkakataong makatakas sa lugar na ito ng madali. Sa katunayan, nakipaglaban sana sila sa sitwasyong ito. Ngunit walang sapat na materyales at oras si Sam. Naubos na ang meteorite sand at anumang uri ng ibang metal ay magpapahina lamang sa buong makina. Nagsimulang tumutok si Sam sa hologram. Nakaharap ang kanyang ulo pababa, mayroong isang mahinang bakas ng dugo sa kanyang kaliwang butas ng ilong at ganap na pula ang kanyang mukha. Kailangan niyang pangalagaan ang sitwasyong ito kahit ano paman. Ang kanyang pangunahing focus ay nasa daan palabas na talagang tuwid. Nararamdaman niya na ang lugar ay medyo naiiba at sa lahat ng oras na ito, sinigurado ng mga hayop na hindi sila lumalabag at tila isang uri ng dibisyon sa mga teritoryo ng dagat at ang dibisyon ay gawa rin sa ilang winasak ng barko. Kailangang makipagkarera si Sam patungo roon at hindi siya maaaring bumalik. Walang paraan palabas dito. Ang daan pabalik ay napakaliit na ganap na hinahadlangan. Mayroon lamang siyang isang paraan. Pinindot ni Sam ang isa pang button at ang ilang metallic na plato ay dumulas at ang mga energy cell ng light element ay inihayag. Nasa lugar sila ng mga headlight ng isang kotse. Habang malapit nang gumalaw ang mga hayop, si Sam ang gumawa ng kanyang galaw muna. Hindi siya pumunta sa isang tuwid na linya, habang inilunsad ng mga dolphin at ng mga hawk ang mga pag-atake, minaneho ni Sam ang kotse na parang isang roller coaster at ang mga talon ng hangin at laser ay lumipad na parang baliw. Hindi alam ni Philip at ng iba pa kung ano ang nangyari, bumagsak sila sa loob ng kotse at ipinikit nila ang kanilang mga mata habang kaya nilang pangasiwaan ang mga visual effect ng kanilang random na paggalaw at nasa bingit ng pagsusuka muli. Ngunit nang binuksan nila ang kanilang mga mata, nagulat sila, dahil nakikita nila ang lahat ng mga hayop na malapit nang umatake sa kanila, ngunit mula sa isang kabaligtaran na pananaw. Nilagpasan nila ang mga hayop at nasa labasan na sila. Ang kailangan lang nilang gawin ay lumingon at iwanan ang lugar na ito at magpatuloy sa paglalakbay.
Ngunit wala silang anumang intensyon na sabihin ang mga salitang iyon dahil tumigil ang kanilang utak sa pag-iisip sa sandaling ito. Sa harap ng kanilang mga mata, ang mga hayop na nag-aatake sa kanila ng walang taros ay humandusay din. Ang ilang mga dolphin ay nasugatan at dalawa sa kanila ay patay pa nga. Tulad ng para sa mga seahawk, halos lahat sa kanila ay bumagsak sa lupa. Galit ang mga sugatang hayop at gustong habulin siya. Sa sandaling ito, binuksan ni Sam ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Pinindot niya ang isang button na nasa kaliwang joystick at ang kotse ay biglang bumagsak ng kaunti, ngunit sa isa pang pindot, nabawi ng kotse ang thrust. Nagbigay si Sam ng isang huling malamig na sulyap at pinaliko ang kotse at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng ilang segundo, naabot ng mga hayop ang lugar na kinalalagyan niya at boom! Ang pagsabog ng energy cell ay nangyari sa karagatan at kalahati ng mga hayop ay namatay sa puntong iyon. Dahil ibinaba ni Sam ang dalawang malalaking energy cell na nasa ilalim ng kotse at nagbibigay ng thrust pagkatapos patatagin ang mga ito.